Kabanata 1841. Pangalanan ang sanggol. Tumingin si Lil Michael kay Nicole na may ngiti. Pretty lady, narinig ko na ipinanganak mo ang isang batang babae. Maaari ba akong makipaglaro sa kanya? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga eyebrows. Siyempre, ikaw ang kanyang kuya. Ngunit hindi pa siya makalakad, kaya maaari lamang siyang makipaglaro sa iyo kapag medyo mas matanda siya. Pinagsama ni Lil Michael ang kanyang mga kamay na parang inaabangan niya ito. May kapatid na siya ngayon. Ang sorpresa na ito ay nagpapanatili sa kanya ng masaya sa loob ng maraming araw. Gusto niyang lumabas upang makita ang kanyang kapatid sa nakaraan. Sa kasamaang palad, pinagmamasdan siya ng kanyang ama ng malapit at may mga taong sumunod sa kanya kahit saan, kaya hindi siya maaaring mag-sneak out. Nalaman lamang ni Michael ang tungkol sa maliit na sorpresa na ito mula sa pag-uusap ng bodyguard at nanny. Stanton Mansion. Masayang tumakbo si Lil Michael. Naghihintay sa kanya si Floyd sa pintuan. Si Lil Michael ay mas mapagmahal kay Floyd kaysa sa kanyang sariling ama. Umakyat ang bata kay Floyd at niyakap at hinalikan siya ng walang katapusan. Masayang masaya si Floyd na hindi niya mapigilan ang pagngiti. "Oh, ang aking mahalagang anak. Dapat kang pagod, di ba?" Binalot ni Lil Michael ang mga braso kay Floyd. Uncle Floyd, namiss kita hanggang kamatayan. Tumawa ng malakas si Floyd. Ang eksenang ito ay nakita ng lalaki sa sala. Tumingin siya ng walang pasalita at sa wakas ay umuusbong ng labis. Noon lamang napansin ni Lil Michael na si Clayton ay nandoon. Si Clayton ay nagdadala ng isang patas at malambot na maliit na sanggol sa kanyang mga bisig. Kumurap si Michael at tumalon mula sa yakap ni Floyd. Tulad ni Clayton ay malapit nang ibigay kay Chatty sa taong katabi niya dahil inilaan niyang bigyan ang kanyang panganay na anak na isang malaking yakap na bear bilang kabayaran, nagmamadali si Michael sa kanya at hindi masigasig sa naisip niya. Tiningnan ni Michael ang sanggol sa mga braso ni Clayton na excited at tinanong, "Baby sister." Ibinalik ni Clayton ang kanyang kamay at napahiya. Kilalanin ang bawat isa. Kinuha ni Clayton ang kamay ni Chatty at binati si Michael. "Ito ang iyong kapatid na si Michael. Michael, ito ang iyong kapatid na babae, si Chatty." Nang tumingin si Clayton sa kanyang anak na babae, ang kanyang mga mata ay umaapaw sa lamang. Gusto talaga niyang ibigay sa kanya ang lahat ng lamang sa mundo. Kinuha ni Michael ang kanyang maliit na kamay at hinalikan ito. Napakaliit niya. Ang sulok ng bibig ni Clayton ay twitched. Tiningnan niya ang kanyang anak na may isang maliit na disdain at sinabing, "Bumalik ka na lang at hindi mo pa hinugasan ang iyong mga kamay." Nakita ni Floyd ang sitwasyon at mabilis na nagpunta upang pigilan si Clayton na magpatuloy. "Michael, namiss ka ni Tiger. Nalock ko siya sa study room dahil palagi siyang gusto niyang humiga sa mukha ng iyong kapatid. Bakit hindi mo ibababa si Tiger upang i-play ito?" Tumanggo si Lil Michael at tumakbo sa itaas. Hinawakan ni Clayton ang natitirang mga salita niya. Lumakad si Nicole at ngumiti. Handa na ang silid, just in time for Michael to have some fun here this holiday. "Magsaya ka." Tumawa si Clayton. Marami pa siyang takdang aralin na gagawin. "Natatakot ako na hindi siya makakapaglaro ng ilang araw." Floyd coughed. "Ah, Clayton, naisip mo ba ang pangalan ni Chatty?" Madaling binago ni Floyd ang paksa. Nagyelo si Clayton at tumanggo ang ulo. "Tatay, nagdagdag lang ako ng pantig sa pangalang iyong nasabi. Ano sa palagay mo si Liliana?" Kinuha niya ang piraso ng papel at ipinakita ito kay Floyd. Tinitingnan ito ni Floyd bago siya tumanggo. Mahusay. Kahit na nadama ito ng isang maliit na kakaiba, naisip ni Floyd na masanay siya sa kalaunan. Pumunta si Nicole at tiningnan ito. "Liliana. Parang si Lily." Sinabi ni na Clayton at Floyd ng magkakaisa, "Hindi." Ang dalawang lalaki ay mapagpas siya sa pangalan ni Chatty. Tumahimik si Nicole. "Fine, kung ano man." Isang araw lamang ito, ngunit masasabi na ni Nicole na hindi nakakasama sina Lil Michael at Clayton. Si Lil Michael ay kikilos lamang na maganda at mapagbiro kapag nais niyang tanungin si Clayton para sa isang bagay. Maliban dito, si Michael ay karaniwang nakadikit kay Chatty. Kabanata 1842. Nakakainis mula pagkabata. Unti-unting nakuhang muli ang katawan ni Nicole. Nagpunta siya sa ospital ng maraming beses para sa isang pag-check-up, ngunit ang mga doktor ay talagang nasa dulo ng kanilang mga wits sa pagkawala ng memorya.
Ang kanyang mga tagapagpahiwatig ng kalusugan ay bumalik sa normal, ngunit hindi niya mabawi ang kanyang memorya. Gayunpaman, si Nicole ay hindi nagmamalasakit o nag-aalala tungkol dito dahil hindi ito nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Makalipas ang ilang araw, sina Nicole at Kai ay dumalo sa isang partido sa negosyo ng magkasama. Bihirang lumitaw si Nicole sa publiko, kaya nagulat ang lahat. Maraming mga alingaungaw na nagsasabing si Nicole ay may sakit at hindi maiiwan ang bahay, ngunit ang kanyang maganda at malusog na hitsura ay nagpakita na tila hindi siya nagkakasakit. Si Nicole ay mukhang mas maliwanag kaysa sa dati. Pinigilan ng lahat ang kanilang panloob na mga saloobin at sumulong upang makipagpalitan ng mga kasiyahan sa isa't isa. Miss Stanton, matagal na kitang di nakita. Kumusta ka na? Miss Stanton, narinig ko na nanganak ka ng isang anak na babae. Totoo ba? Kailan ka maghohost ng isang partido para sa iyong anak? Kailan ka babalik sa opisina, Miss Stanton? Ngumiti si Nicole at ginamit sa pagharap sa mga naturang eksena. Sa ilang araw, naghohost ako ng isang-isandaang araw na piging para sa aking anak na babae. Inanyayahan kayong lahat. Mayroon pa ring ilang mga pag-aayos na gagawin sa opisina, kaya't hindi ako sigurado kung kailan ako babalik. Si Kai ay naging mas binubuo sa mga gilid habang ipinagpapalit niya ang mga kaaya-aya sa iba pang mga kapantay. Hiniling niya kay Nicole na magpahinga sa silid-pahingahan habang siya ay may ilang inumin kasama ang iba upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Masayang sumang-ayon si Nicole. Tumingin siya sa paligid. Hindi dumating sina Yvette at Julie. Nicole was a bit listless and chatted with the people next to her. Di nagtagal, biglang may dalawa pang tao sa harap niya, isang lalaki at isang babae. Nicole, what a coincidence to see you here. Ang lalaki ay medyo matangkad, average na mukha, at medyo pamilyar. Mukha siyang isang tipikal na parveno. Siya ay casual na yamakap sa isang kaibig-ibig na mukhang at maislan na batang babae sa tabi niya. Ang batang babae na iyon ay nakalagay sa kanyang mga bisig at iniwasan ang kanyang tingin nang makita niya si Nicole. Pinataas ni Nicole ang kanyang mga browser. Hindi niya maalala kung sino ang mga taong ito. Gayunpaman, natitiyak niyang nakalimutan niya ang mga taong ito. Kung hindi man, bakit siya magkakaroon ng pakiramdam na nakita niya ang mga ito dati? Tumahimik si Nicole. Ngumiti lang siya nang hindi nagsasabi ng isang salita upang hindi sila makahanap ng anumang kakaiba sa kanya. At least, nagkaroon siya ng masamang pakiramdam ng gut tungkol sa mga taong ito at natagpuan silang nakakainis. Gayunpaman, ang lalaki ay napaka-insensitive. Kailangan niyang tumayo sa harap ni Nicole upang pester siya. Narinig ko na halos namatay ka sa panganganak ng ilang araw na ang nakakaraan. Totoo ba? Ang mga tao sa bilog ay nag-iisip na namamatay ka at gumaling. Ang ngiti ni Nicole ay kumupas, at siya ay nag-sneered. Medyo nabigo ka na hindi ako namatay, ha? Ang tao ay nagyelo at mabilis na nagbago ang kanyang mga salita. Hindi ko akalain na. How long have we known each other? Ikaw at ang aking pinsan ay lumaki ng magkasama, at tinulungan mo ang pamilyang Carter noong sila ay nagkakaproblema. Sa sandaling tumalikod si Nicole sa sulok, naisip niya ang relasyon ng taong ito sa kanya. Sina Nicole at Ian ay lumaki ng magkasama. Ang taong ito sa harap niya ay tinawag na pinsan niya. Ang taong ito ay si Riley, anak ni Tia Claire. Si Riley ay isang walang pinag-aralan, oportunistang punk. Nakakainis siya mula pagkabata, at pareho pa rin siya sa isang may sapat na gulang. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang sulok ng kanyang bibig ay twitched. Your cousin didn't come. Nang makita ni Riley na kinuha ni Nicole ang inisyatibo upang makipag-usap sa kanya, hindi niya pinakawalan ang pagkakataong ito. Ang aking tiyahin ay pinipilit siyang pumunta sa mga blind date kamakailan. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga eyebrows. Hindi nakakagulat na hindi nagpakita si Ian sa mga kamakailang pagtitipon. Dapat ay naging abala siya sa kanyang blind date. Kabanata 1843. Palitan ang iyong mga damit. Naisip ni Riley na tama ang kalooban, kaya lumapit siya kay Nicole at nagsalita. Nicole, nakakita ako ng ilang mga proyekto na maaaring gumawa ng maraming pera. Gusto mo ba ng isang bahagi dito? Matagal lamang na nakikipag-usap si Nicole sa kanya, at maaari na niyang malaman ang kanyang layunin. Hindi maitago ni Riley ang kanyang tunay na hangarin. Hindi interesado.
Kung nais mong makipag-usap sa negosyo, maaari kang pumunta sa aking ikatlong kapatid. Paano magiging interesado si Kai sa aking uri ng proyekto na maliit? Tuwang-tuwa si Riley. Maaari talaga itong kumita. Magtiwala sa akin. Pinigilan ni Nicole ang kanyang pag-uugali dahil ayaw niyang mag-flash out dito. Gayunpaman, nawalan din siya ng interes sa pag-uusap na ito. Hindi ka ba makakakuha ng kaunting pera mula sa iyong pamilya? Kung ang iyong pamilya ay walang gaanong, makuha ito mula sa iyong tiyahin. Hindi ba siya ay laging mahal ka? Paano ka maaaring maging kakaunti ng pera? Isang bakas ng kadiliman, inggit, at puot ay tumawid sa mukha ni Riley. Ito ay dahil kay Ian. Patuloy niyang sinasabi na may mali sa aking mga account at sinipa ako sa labas ng kumpanya. Hindi niya hahayaan ang aking tiyahin na bigyan ako ng pera. Kung hindi man, bakit ako magiging isang ganitong sitwasyon? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Ito ay hindi inaasahan. Ang ina ni Ian ay palaging minamahal si Riley at tinatrato siya pati na rin sa pagtrato niya sa kanyang sariling anak. Hindi inaasahan ni Nicole na susuportahan ng ina ni Ian si Ian. Ngumiti si Riley at humakbang pasulong. Nicole, dapat kang makipagtulungan sa akin. Mayroon akong proyekto at mayroon kang kapital. Tiyak na gagawa tayo ng isang malaking kita. Kalmado si Nicole habang ngumiti siya at tinanggihan siya. Medyo mayaman ako, kaya ayaw kong makisali sa iba pang mga proyekto. Maaari kang makahanap ng ibang tao upang makatrabaho. Ang mukha ni Riley ay tumigas, at tumanggi siyang sumuko. Bakit hindi mo muling isaalang-alang? Umiling-iling si Nicole at tumingin sa malayo. Sa sandaling iyon, ibinaba niya ang mga bagay sa kanyang kamay at tumayo, nagbabalak na pumunta sa ibang lugar. Bilang isang resulta, ang batang babae sa tabi ni Riley na nakatayo sa harap niya ay walang balak na magbigay daan. Ang pulang alak na hawak niya ay biglang na-spilled sa damit ni Nicole. Malamig ang mukha ni Nicole, at sumimangot siya. Tinitigan niya ang isang walang tiyaga na sulyap sa batang babae. Ang maisla na batang babae na iyon ay natakot na, ang kanyang mukha ay naging mapatla. Lumapit siya at yumuko upang humingi ng tawad. Pasensya na, Miss Stanton. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ako nagbabayad ng pansin at hindi sinasadyang inumin ang aking inumin. Humihingi ako ng paumanhin. Marahil si Nicole ay nagbibigay ng isang napakalakas na vibe. Ang maisla na batang babae sa harap niya ay mukhang mahina, marupok, at pinalalaki tulad ng siya ay binubuli. Maraming mga panauhin ang lumingon upang tumingin sa kanila at bamulong, hindi alam kung ano ang sasabihin tungkol sa sitwasyong ito. Nadama ni Nicole na siya ay napaka-hindi kasiya siya ngayon upang matugunan ang 2 taong ito. Orihinal na, ang sitwasyon ay hindi napakasama. Gayunpaman, pagkatapos na humingi ng tawad ang batang babae na iyon, biglang naging mapang-api si Nicole, na parang mali siya sa hindi pagpapatawad sa babaeng iyon. Bago pa man magsalita si Nicole, tumayo si Riley, itinulak ang batang babae na iyon, at mabangis na sinaway siya. Bulag ka ba? Hindi mo ba alam kung anong uri ng isang okasyon ito? Masigasig ka kapag hiniling mo sa akin na dalhin ka rito, ngunit nagdulot ka sa akin ng problema sa sandaling pumasok ka. Ang mga luha ay nagsimulang mag-stream ng maislan na mukha ng batang babae. Binigyan niya si Riley ng isang malubhang hitsura, at siya ay nagbubuhos sa kalungkutan. Pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Sinulyapan siya ni Riley, pagkatapos ay tumingin kay Nicole. Nicole, gusto mo bang palitan ang iyong damit? Ang sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Oo naman. Wala siyang sinabi ng isa pang salita at lumakad palayo. Si Nicole ay tunay na naiinis ng 2 taong ito. Orihinal na, ayaw ni Nicole na gumawa ng isang pag-aalsa sa mga ito. Ang batang babae na iyon ay ang nagdramatiko ng medyo labis at pinalala ang sitwasyon. Si Riley ay medyo nag-aatubili na palayain si Nicole, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kabanata 1844. Isang lihim sa bawat pangungusap. Tiningnan ni Riley ang batang babae na katabi niya na may pagkabigo at itinulak siya pasulong. Ano pa ang hinihintay mo? Pumunta at tulungan si Miss Stanton. Kung maglakas loob kang pabayaan siya at masira ang aking negosyo, aayusin ko ang puntos sa iyo. Ang pinong batang babae ay tumingin kay Riley at tahimik na pumasok sa direksyon na pinuntahan ni Nicole. Sa banyo.
Si Nicole ay may suot na puting damit, kaya ang pulang mantsa ng alak ay partikular na halata. Hindi ito isang bagay na maaaring hugasan ng tubig. Nagpadala na si Nicole ng isang text message sa driver sa labas upang dalhin ang kanyang ekstrang damit habang naghihintay siya sa banyo. Wala pang isang minuto, isang tao na hindi nais ni Nicole na makita na lumitaw sa pintuan. Miss Stanton. Ito ay ang maliit na Maislan na batang babae. Hindi niya iiwan si Nicole na mag-isa. Tumingin si Nicole. Hiniling ba sa iyo ni Riley na pumunta? Sabihin mo sa kanya na sumuko. Hindi ako mamuhunan sa kanya. Kung ginugol ni Nicole ang kanyang pera sa isang bagay na maaaring kumita, hindi bababa sa pakiramdam niyang masaya siya. Ang pamumuhunan kay Riley ay magiging kapareho ng pagkakaroon ng kanyang pera na pumapasok sa isang walang humpay na hukay. Ang pinong batang babae ay tumingin kay Nicole at kinagat ang kanyang mas mababang labi. Hindi ako narito dahil sa kanya. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Kung gayon, huminga ng malalim ang batang babae. Miss Stanton, narito ako upang hilingin sa iyo na huwag sabihin kay Riley na kilala mo ako. Mangyaring, hinihiling ko sa iyo. Tumagilid si Nicole sa kanyang ulo at tiningnan siya ng walang ekspresyon, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok. Kailan nalaman ni Nicole ang babaeng ito? Ang batang babae ay tumingin sa walang malasakit na mukha ni Nicole at naging isang maliit na emosyonal. Nagsinungaling ako noong kasama ko si Ian dati. Hindi niya ako gusto. Kahit na gaano kahirap ang sinubukan ko, ayaw niyang tumingin sa akin o isipin ako. Riley is willing to coax me, take care of me, buy me things, and spend money on me. We're really happy together. But, Riley doesn't know that I used to date Ian. If he know, he probably wouldn't let me off the hook. So, can you please keep this a secret? Itinaas ng batang babae ang kanyang mga mata at tiningnan si Nicole na may nakakasakit na mukha. Gritted ni Nicole ang kanyang mga ngipin at simpleng hindi manatiling kalmado tulad ng naisip niya, ano ang narinig ko? Ang batang babae na ito ay nakipag-date kay Ian, at ngayon, nakikipag-ugnay siya kay Riley. Mas mahalaga, ang clueless ni Riley tungkol dito. Hindi ko alam ang tungkol sa kanilang relasyon hanggang ngayon. Ang Maislan na batang babae ay malapit nang umiyak. Miss Stanton, inamin ko na hindi ko dapat na-hit si Ginoong Sloan. Hindi ko alam na siya ang iyong tao. Kung hindi man, hindi ko ito nagawa kahit na mayroon akong mga guts. Mangyaring panatilihin itong lihim para sa akin, okay. Ang pangungusap na ito ay tulad ng isang welga ng kidlat. Hit on Clayton. Wow! Parang hindi ito gumana. Kung hindi man, ang batang babae na iyon ay hindi makikita kay Riley. Ang kanyang panlasa ay tiyak na lumala. Tumawa si Nicole ng basta-basta at hindi masigasig tulad ng dati. I'm not that idle. You don't need to beg me because I'm not the only one who knows about this, right? Let's just pretend that we don't know each other. Sa ganitong paraan hindi naiinis si Nicole. Nais pa rin ng masarap na batang babae na habulin si Nicole at makuha ang kanyang salita. Gayunpaman, ang driver ni Nicole ay nagmadali na may isang bag. Miss. Tumanggo si Nicole at binigyan ng hitsura ang driver. Pinaghiwalay ng driver si Nicole at ang Maislan na batang babae at tiningnan ang batang babae. Ang batang babae ay hindi makalapit kay Nicole, kaya't tumayo siya doon ng walang pag-asa. Matapos magpalit ni Nicole ang kanyang damit at lumabas muli, nagbuntong hininga siya dahil wala na si Riley at ang masarap na batang babae. Dumating si Kay kay Nicole sa lalong madaling panahon matapos niyang nagawa sa pakikipag-usap sa negosyo. Sinundan ni Nicole si Kay sa kotse at umalis. Kabanata 1845. Tanging magagawa ko ito. Pagkaraan ng 2 araw, nakatanggap si Nicole ng isang tawag mula kay Julie. Hindi plano ni Ian na magkaroon ng isang malaking kaarawan ng kaarawan at nagpa siya na magkaroon lamang ng isang simpleng pagtitipon malapit sa set ni Julie. Nagpunta rin si Yvette. Sinabi ni Nicole kay Clayton tungkol dito at sumama sa driver. Matapos lamang dumating si Nicole na nalaman niya na si Ian ay namuhunan sa pelikula na kasangkot si Julie, kaya nandoon siya upang bisitahin ang set. Sinukat ni Ian si Nicole at nagpunta upang yakapin siya. Ang aking mahal na sinta. Natutuwa ako na okay ka lang. Nag-click si Nicole sa kanyang dila at itinulak siya palayo. Lumayo ka. Siyempre, ayos lang ako. Lumalim ang ngiti ni Ian.
Narinig ko na nakalimutan mo ang lahat tungkol kay Clayton ngunit naaalala mo pa rin ako. So na-touch ako. Hindi mo na kailangang hawakan. Naaalala ko pa ang pagkamatay ng Tibetan Mastiff ng aking pamilya noong ako ay 10 taong gulang, kaya syempre, maalala kita. Ni-roll ni Ian ang kanyang mga mata sa pagkabigo. Ugh, hindi ka masaya. Lumabas si Julie upang dalhin si Nicole sa loob. Ito ay nangyari na ngayon ay ang pagdiriwang ng pagsasara ng pelikula, na bumangga sa kaarawan ni Carter, kaya't nagpasya lamang kaming magdiwang. Nabigla si Nicole. Sumang-ayon ba talaga si Ian dito? Nag-choke si Ian at sinabing, hindi ko ito matulungan. Ngunit nasiyahan ako sa drama na ito, kaya hindi ko iniisip. Dumating na ang film ang crew at cast. Pumasok sina Nicole at Julie na nagkaangkla ang kanilang braso. Sinundan ni Ian ang likuran nila gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Ito ay napakamaliwanag sa loob habang ang mga ilaw ay nagbaluktot. Ang kapaligiran ay napakabuhay na buhay. Sumandal si Julie kay Nicole. Maraming tao dito. Sa palagay ko narinig nila na ang lahat ay narito ka ngayon at dumating upang humiling. Lahat sila ay nasa industriya ng libangan, kaya maaari mong harapin ang mga ito kung nais mo. Kung ayaw mo, maaari tayong umalis ng maaga at baguhin ang lugar. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Well, sundin lang natin ang kalooban ni Carter. Pagkatapos ng lahat, kaarawan niya. Kahit na ayaw ni Nicole na harapin ang mga taong ito, hindi niya maiiwan. Tumanggaw si Julie. Siya ay itinuturing na bahagi ng industriya ng libangan. Kaya, natural na pamilyar siya sa mga taong naruroon at ang kanilang mga relasyon sa bawat isa. Si Ian ay nakasuot ng itim na pantalon at isang itim na shirt na gamulong ang kanyang mga manggas. Mukhang isang tipikal na pondo ng tiwala ng bata habang siya ay sumulyap sa paligid. Kung hindi siya si Ian Carter, maaaring siya ay isang award-winning na aktor sa kanyang hitsura. Hinahangaan ni Nicole at Julie ang mga gwapong lalaki at kababaihan sa paligid nila. Pagkatapos ay nakita nila ang isang magandang babae sa isang mahabang pulang damit sa kabilang linya ng silid. Tumawa ang dalawang kababaihan. Ito ay Yvette. Miss Quimby, napakaganda mo, ngayon na naisip kong nakita ang maling tao. Biro ni Nicole. Itinaas ni Yvette ang kanyang baba na mayabang. Sinabi ng asawa ko na napakaganda ko araw-araw. Sabi ni Julie, hindi ba siya nagkasala sa pagsasabi nito? Tumawa si Nicole. Sa palagay ko ay naaawa na si Ginoong Sheldon. Hindi niya nakita si Miss Quimby na nagbihis. Yvette pouted. Huwag mo akong salakayin. Nagtatrabaho ako ng overtime sa mga nakaraang araw, at may sakit ako ng ulo mula sa pagkapagod. Ang lahat ba sa iyong kumpanya ay abala? Hindi lahat. Ako lang ang abala. Ugh, ako ay isang vice-presidente sa hanggal na kumpanya ni Lance, ngunit kailangan kong gumawa ng gawain ng katulong. Wala rin akong libreng oras araw-araw, at natutulog ako sa sandaling makita ko ang kama. Binuksan ni Nicole at Julie ang kanilang mga bibig sa pagkabigla. Hindi nakakagulat na hindi kinuha ni Yvette ang inisyatibo upang hilingin sa kanila para sa hapunan sa mga araw na ito. Marahil ito ay dahil dito. Bakit hindi mo hiniling ang ibang tao na gawin ito? Tanong ni Nicole. Sinabi ni Lance na confidential, kaya magagawa ko lang ito. Si Yvette ay walang pasubali na gamulong sa kanyang mga mata. Siya ay labis at labis na pinalubha. Medyo kakaiba si Nicole. Paano magiging confidential ang gawain ng isang katulong? Nagdududa din si Julie. Tama. Nagbago ang ekspresyon ni Yvette. Naramdaman din niya na may isang bagay. Kabanata 1846. Blind Date. Si Yvette ay malapit nang mag-isip ng isang bagay nang makita ng ilang mga direktor ang tatlong kababaihan na nakatayo ng magkasama. Nagpunta sila ng tigisang baso ng alak, pagkatapos nakipag-toasting kay Ian. Miss Stanton, Miss Quimbev, Miss Nixon, tatlo talagang mabuting kaibigan. Salamat sa pagsuporta sa aming pelikula. Ngumiti si Nicole at itinaas ang kanyang mga glass. Ang tatlong kababaihan ay kumuha ng mababaw na paghigop ng alak. Malugod ka. Pagkatapos ang lahat ng pagpapalitan ng mga kasiyahan, si Yvette ay sumulyap sa paligid at tinanong, nasaan si Ian? Ang isang direktor na nakita lamang si Ian ay nag-isip ng ilang sandali. Parang tinawag siya ng malayo ang kasintahan. Ang tatlong kababaihan ay nag-isip. May girlfriend siya.
Napangiti ang direktor sa kahihiyan, alam na siya ay hindi sinasadya. Isang babaeng kaibigan. Paumanhin, ito ay isang slip ng dila. Bahagyang sumimangot si Julie. Bakit wala akong narinig tungkol dito? Lumapit si Nicole sa tainga ni Julie at bamulong. Narinig ko na siya ay nagpunta sa mga blind date kamakailan, kaya siya ay maaaring maging blind date niya. Ang iba pang dalawang tao ay biglang natanto. Hindi nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman kukuha si Ian ang inisyatibo upang magsalita tungkol sa ganitong uri ng bagay. Lumibot ang mga kababaihan. Sa oras na ito, ang ilang mga kilalang tao na dati ng sikat na katamtaman ay dinala ang kanilang mga baso ng alak at paulit-ulit ang mga ito. Ang mga direktor at namumuhunan ay hindi rin pinakawalan sina Nicole at ang mga kababaihan. Ang isang kaaya-aya na babae ay lumabas mula sa karamihan ng mga direktor, pagkatapos ay nagbiro sa iba pang mga namumuhunan. Mukha siyang kaakit-akit at madali na parang nasa elemento siya. Nakita ni Nicole ang babae at hindi maalala ang kanyang pangalan. Siya ba ang babaeng lead? Ang babaeng iyon ay nagkaroon ng malakas na presensya at kontrol ng silid, kaya hindi makatuwiran kung hindi siya ang nangunguna sa babae. Tumingin si Julie. Nope. Ang babaeng lead ay wala pa rito. Sinabi ni Yvette, ang babaeng lead ay hindi pa rin nakarating sa ganoong okasyon. Ang iba ay marahil ay nakikipaglaban para sa pansin ngayon, di ba? Tumawa si Julie. Hindi mo sasabihin. Ang babaeng ito ang nangunguna ay may mataas na pag-uugali, at diretso siya. Ang mga tripulante at cast ay hindi nais na makipag-usap sa kanya. Sino ito? Kersey McKinnon. Nasaktan siya ng maraming tao dahil sa kanyang pag-uugali, kaya kahit na mayroon siyang mahusay na mga kasanayan sa pag-arte, hindi siya nanalo ng anumang mga parangal. Nagawa lamang niyang maging nangunguna sa babaeng ito dahil sa kanyang mga kasanayan sa pag-arte. Habang nagsalita sila, biglang itinulak ng pintuan na bukas mula sa labas. Ang isang babaeng nakasuot ng mahabang itim na damit at nagpapalabas ng malamig na mga vibes ay pumasok. Ang kanyang ekspresyon ay tila hindi siya mapapansin. Siya ay maganda, ngunit ang kanyang malamig na aura ay naging imposible para sa mga tao na lumapit. Ilang sandali, ang iba pang mga babaeng kilalang tao sa bulwagan ay tumahimik. Subconsciously sila ay natakot sa hitsura ni Kersey. Gaano kagiliw-giliw. Si Kersey ay sumulyap sa paligid. Tila napansin niya si Julie at malapit na lamang na itinaas ang kanyang damit upang maglakad nang biglang may isang boses na tumusok sa tainga na nagbiro, ang babaeng lead ay sa wakas ay narito. Lahat tayo ay naghihintay para sa mahabang panahon. Napakasarap na anyayahan tayo ni Ginoong Carter sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan, at ito rin ang hinihintay ng lahat ng aming pelikula. But look at you, putting on airs and letting everyone wait for you. Natuwa si Yvette na hinawakan ang kamay ni Nicole. Maglalaban ba sila? Ito ay isang catfight sa pagitan ng mga aktres. Ilang sandali si Nicole. Gusto talaga niyang magpanggap na hindi kilala si Yvette nang makita niya ang kanyang magandang walang-wala. Ang taong nagsalita ay ang babaeng naglibot sa lugar na kumikilos tulad ng siya ang babaeng nangunguna, si Lorelai. Mas maaga, si Lorelai ay nasa limelight dahil ang kanyang pagkatao at ang kanyang pilak na dila ay nanalo sa halos lahat ng naruroon. Ito ay tunay na kahanga-hanga. Lumapit si Julie sa kanila sa gilid at nagsalita. Ang dalawang artista na ito ay hindi gusto sa bawat isa. Maging ang direktor ay hindi naglakas loob na isama ang mga ito sa parehong eksena. Si Kersey ay dapat na maging lead ng babae para sa pelikulang ito, ngunit ginawa ng bigwig investor ng film ang direktor na baguhin ang babaeng humantong kay Lorelai. Nang maglaon, ang mga tagahanga ni Kersey ay gumawa ng isang malaking eksena. Bukod dito, si Lorelai ay mukhang katulad ng isang lingkod na batang babae at hindi sikat sa masa, kaya napakapanganib para sa kanya na maglaro ng babaeng tingga. Finally, they settled on Kersey. Iyon ang dahilan kung bakit ang dalawang aktres na ito ay hindi magkakasundo mula pa sa simula. Kabanata 1847. May kinalaman ba ito sa iyo? Tumanggaw si Nicole. Hindi nakakagulat. Ang nasabing isang paghaharap sa publiko ay tila hindi maganda, ngunit ang dalawang aktres ay malinaw na hindi nagmamalasakit. Anyway, nais lamang nila na ang ibang partido ay mukhang masama. Si Kersey ay sumulyap sa paligid at lumingon kay Lorelai. Nako, may kinalaman ba ito sa iyo?
Ang lugar ay tumahimik sa pahayag na iyon. Pagkaraan nito, ang isang tao ay hindi maiwasang tumawa ng mahina. Malakas at malinaw ang retort ni Kersey. Naging mapatla ang mukha ni Lorelai nang makaramdam siya ng kahihiyan na tinawag na isang halimaw. Ikaw. Siyempre, nais ni Lorelai na iwaksi din si Kersey. Gayunpaman, kung ginawa niya, hindi niya mapapanatili ang kanyang cute na persona. Natatakot si Lorelai na may isang tao na mag-film at sisikat ito online. Bukod dito, hindi papayagan ni Lorelai ang kanyang sarili na mahulog mula sa biyaya sa harap ng napakaraming mga bigwigs. Greeted niya ang kanyang ngipin at nais na punutin si Kersey na magkahiwalay. Sa kabutihang palad, ang direktor ay tumayo sa oras upang mapagan ang sitwasyon. Hindi niya pinansin kung paano ininsulto ni Kersey si Lorelai. Lahat ng bagay na ito ay pagdalo. Sinabi sa akin ni Kersey na nahuli niya ang isang malamig na bagay mula nang mag-film siya ng isang tanawin sa ilalim ng dagat hanggang sa huli kagabi. Sinabi ko sa kanya na magpahinga ng maayos bago pumunta. Kersey, lumapit at uminom kasama ang lahat ng iyong mga kasamahan. Bagaman nais pa rin ng lahat na panoorin ang saya, alam nila na ngayon ay hindi oras na mag-fan ng apoy. Ang lahat ay mabilis na bumalik sa kanilang sariling bagay na parang walang nangyari. Nakinig si Kersey sa direktor. Kahit na nahuli siya, kumuha pa rin siya ng isang baso ng alak at sinundan siya. Nagpunta sila sa bawat pangkat ng mga tao para sa isang toast at sa wakas ay nagpunta sa pangkat ni Nicole. Nakita ng mga kababaihan ang nangyari ngayon. Ngumiti si Julie at sinabing, Kersey, umupo at magpahinga sandali. Mukhang si Julie ay nag-aalaga kay Kersey ng maayos. Si Kersey ay hindi tumayo sa seremonya. Umupo siya sa kabaligtaran at nakasandal sa likuran. Siya ay tunay na karapat-dapat na maging isang babaeng tingga. Kung si Kersey ay walang mga kasanayan sa mukha at pag-arte, walang paraan na siya ay magiging isang A-lister na may pag-uugali. Mas mahalaga, si Kersey ay nagkaroon ng isang napakakilalang natatangi, at magandang mukha. Sa tatlong kababaihan, si Julie ang pinakapamilyar kay Kersey. Ngumiti si Julie at tiningnan sina Nicole at Yvette. Hindi mo alam kung sino si Kersey, hindi ba? Sina Nicole at Yvette ay tumingin kay Julie na mausisa. Tumingin si Julie kay Kersey at itinaas ang kilay. Ngumiti si Kersey at sumagot. Si Lumi ang aking kapatid. Ako ay mula sa pamilyang Makinan. Parehong nagulat sina Nicole at Yvette. Oh my God! Ito ay naging si Kersey ay bahagi ng pamilyang Makinan, na may hindi maihahambing na ugnayan sa pamilyang Lindstrom at ilang mga pangunahing pamilya sa Baltic City. Gayunpaman, paano ang gayong high society lady na nakarating sa industriya ng libangan? Hindi katakataka na nagulat ang mga tao. Tumingin si Kersey kay Nicole at ngumiti sa kanyang mga mata. Ako ay isang malaking tagahanga ni Kai, kaya sinundan ko ang kanyang mga yapak upang makarating sa kinaroroonan ko ngayon. Tumawa si Julie, mukhang alam niya ang tungkol dito sa mahabang panahon. Hindi nagsalita si Nicole. Napakaganda ng impluwensya ni Kai. Kung alam ni Kai ang tungkol dito, magiging smug siya. Kung nalaman ni Kai, magiging masaya siya para sa iyo. Nakipag-usap si Nicole ng may ngiti. Itinaas ni Kersey ang kanyang mga eyebrows tulad ng inaasahan niya ito. Hindi talaga inaasahan na si Lumi, na nabigo sa anumang namuhunan niya, ay may kapatid na babae sa industriya ng libangan. Ang pangunahing bagay ay walang nakakaalam tungkol dito. Walang sinubukan upang malaman ang tungkol sa background ni Kersey. Kung hindi man, si Lorelai ay hindi magagamot kay Kersey sa saloobin na iyon. Orihinal na, ang ganitong uri ng okazyong panlipunan ay upang makabuo ng mga relasyon upang mapunta ang susunod na mapagkukunan. Gayunpaman, sa kapangyarihan ng pamilyang Makinan, magiging madali para kay Kersey na makakuha ng ilang mga mapagkukunan. Ito ang dahilan kung bakit hinangaan ni Nicole si Kersey ng kaunti. Tanong ni Yvette sa gilid. Pumayag ang iyong pamilya. Nagkibit balikat si Kersey. Ano ang magagawa nila kung hindi sila sumasang-ayon? Hihilingin ba nila akong magmana ng negosyo sa pamilya? Walang paraan na bibigyan nila ako ng kumpanya. Siyempre, hindi rin interesado si Kersey. Kabanata 1848. Isang innocent girl. Sumimangot si Yvette. Naguguluhan siya. Bakit hindi? Kahit na si Kersey ay kapatid ni Lumi, hindi ito dapat makaapekto sa karapatan ni Kersey na sumali sa negosyo ng kanyang pamilya.
Ang mukha ni Kersey ay dumilim ng bahagya, at ang kanyang ngiti ay hindi maliwanag tulad ng dati. Hinawakan ni Julie ang braso ni Yvette at bahagyang sumimangot. Hindi pa rin maintindihan ni Yvette. Ngumiti si Kersey. Okay lang. Ang mga tao ay nagtanong lamang dahil hindi nila alam. Hindi pa ito lihim. Medyo nakaramdam si Julie ng isang mahina na puso. Kalmado ang tono ni Kersey. Ang aking ina ngayon ay hindi ang aking biological na ina. Siya ang biological na ina ni Lumi. Ako ay isang iligal na anak at sumali lamang sa pamilyang makinan sa buhay. Ang ingay sa bulwagan ay tila tumahimik din sandali. Kalmado si Kersey na nagsalita tungkol sa kanyang personal na buhay na parang wala siyang pakialam. Ngunit kung talagang hindi siya nagmamalasakit, paano kung walang nakakaalam tungkol dito? Nagkatinginan sina Nicole at Yvette. Si Yvette ay medyo pinagsisihan ang pagsabog ng tanong. Pasensya na, Kersey. Hindi ko talaga alam ang tungkol dito at hindi ko sinasadya na saktan ka. Ngumiti si Kersey at tumingin kay Yvette. Alam ko. Nagubo si Julie. Well, hindi mahalaga. Ang bawat isa ay may sariling landas at kanilang sariling lakas. Hayaan ang nakaraan sa nakaraan. Tumanggaw si Nicole. Oo. Nakikita ko na si Lumi ay hindi masyadong masigasig sa kumpanya. Ito ay isang magandang bagay na hindi mo na kailangang magdala ng ganitong uri ng presyon. Ito ay pagpapahirap na panuurin ang isang negosyo sa pamilya na nabangkarote sa kanilang sariling mga kamay. Ang landas ni Kersey ay mas simple at mas maliwanag kaysa sa Lumi. Inisip ito ni Yvette. Nakakasama ka ba kay Lumi? Hindi kami napunta sa kanyang kasal, ngunit hiniling pa rin niya kaming magbayad. Tumawa si Kersey. Mayroon akong isang mahusay na relasyon sa aking kapatid na babae. Siya ay isang inosenteng batang babae. Kung hindi para sa kanya, hindi ako lagi sa pamilyang makinan. Gusto lang niya ang pera para sa kanyang pagsisimula. Nawalan siya ng labis na pera bago siya magpakasal, kaya limitado ng pamilya ang paggastos niya. Ito ay medyo bihirang para sa mga kalahating kapatid na makakasama ng mapayapa sa isang pamilya na tulad nito. Tumawa si Yvette. Nabigo siya sa lahat ng ginawa niya. Kailangan nating iwasan siya sa hinaharap na pamumuhunan. Ang magandang bagay ay si Samuel Lindstrom ay nag-aalaga sa kanya ngayon, kaya't nabago ito ng kaunti. Hindi maiwasang tumawa si Kersey. Napangiti din si Nicole. Tama lang ang kapaligiran. Nang tumangala si Nicole, nakita niya ang isang babae na humihila kay Ian upang pester siya. Bahagyang nagyelo siya. Ang babaeng iyon ay mukhang pamilyar. Tinutukoy ni Nicole ang babaeng katabi ni Ian. Tumingin si Yvette at tumawa. Hindi ba siya kaibigan ni Ian? Narinig ko na hindi ito gumana bago pa man nangyari. Ang babaeng ito ay simpleng drama queen. Pinaikit ni Julie ang kanyang mga mata. Sa palagay ko nakita ko siya sa set. Tumanggaw si Kersey. Oo, naglalaro siya ng isang batang babae na may 2 linya lamang. Hindi ko alam kung sino ang sumakay sa kanya sa pelikulang ito. Sina Yvette at Nicole ay sumulyap sa bawat isa. Nakakainis si Ian habang pinakawalan niya ang kwelyo at lumakad na may glum face, mukhang sobrang nagagalit. Ang mga taong dumadaan din ay napapanood mula sa malayo at hindi naglakas loob na mamagitan. Sinundan ng masarap na batang babae si Ian habang tinitigan niya ang kanyang likuran. Ang mga hindi alam kung ano ang nangyari ay mag-iisip na siya ay labis na nagmamahal kay Ian. Tumingin si Ian at lumakad papunta kay Nicole at sa mga kababaihan. Biglang tumingin si Nicole sa masarap na batang babae at naalala kung sino siya. Naisip niya, hindi ba siya ang kasintahan ni Riley? Ang babaeng dumating ng mas maaga upang bigyan siya ng babala na huwag sabihin sa kahit kanino ang tungkol sa kanilang relasyon. Sok-sok. Carter, ang mga magagandang batang babae ay sumunod sa iyo saan ka man pumunta, ngunit naalala ko na hindi siya ang dati mong girlfriend. Si Yvette ay sadyang mapanokso kay Ian mula sa gilid. Kabanata 1849. Ayaw kita. Si Ian ay walang ekspresyon na naupo, kinuha ang isang baso ng alak, at kumuha ng isang malaking paghigop, ganap na hindi pinapansin ang mga salita ni Yvette. Ang mesla na batang babae na dumating pagkatapos magyelo si Ian nang marinig niya ang mga salitang iyon. Tumingin siya. Mayroon kang ibang mga kasintahan. Hindi mo ba sinabi na itatalaga mo lamang sa isang tao? Si Yvette at Nicole ay bahagyang dumbfounded at hindi maiwasang tumingin kay Ian.
Si Ian ay mukhang walang kudago at walang pagsasalita. Ang mesla na batang babae ay malapit nang buksan ang kanyang bibig upang tanungin muli si Ian nang bigla niyang nakita ang mapaglarong tingin ni Nicole na nakatitig sa kanya. Ang batang babae ay naging bahagyang mapatla, at ang kanyang katawan ay nagbaluktot. Hindi niya maipaliwanag ang isang maliit na pagkakasala habang iniiwasan ang kanyang tingin. Sa sandaling iyon, hindi alam ng batang babae kung ano ang sasabihin. Umupo doon si Ian at nakaramdam ng kaunting inis. Bahagyang pinaihit niya ang kanyang ulo sa gilid at sinabi sa isang agresibong tono, "Maaari mo bang ihinto ang peste sa akin? Hindi ko ba ito malinaw?" Ang masarap na batang babae ay muling nakakuha ng ilang kahulugan at tiningnan si Ian ng malubha. Ngunit hindi mo sinabi iyon sa simula. Sinabi mo na naiiba ako sa ibang mga batang babae. Tumawa si Ian. Ikaw ay naiiba. Ang iba pang mga batang babae ay hindi tulad ng makapal na balat tulad mo. Para kang isang piraso ng gum na natigil sa aking sapatos na hindi ko rin maiiwasan. Tila nasaktan ang batang babae. Ilang sandali, ang kanyang mukha ay naging mapatla. Gayunpaman, hindi pa rin siya umalis. Sa sandaling iyon, hinahangaan ni Nicole ang pagpapasya ng batang babae. Kung ito ay ibang tao, may iwan na sila bago sila masampal, ngunit ang batang babae na ito ay nakatayo pa rin dito. Ang isang pulutong ng mga tao sa paligid nila ay nagsimulang tumingin sa kanila. Sa wakas ay naintindihan ni Nicole ang layunin ng batang babae na ito. Ang batang babae na ito ay hindi kahit isang D-lister, kaya ang pinakamahusay na paraan para sa kanya upang maging sikat ay ang pagsakay sa isang sikat na tao. Ang kanyang motibo ay makakamit kung sumakay siya sa kanilang alon. Nagubo si Julie. "Carter, bakit hindi ka lumabas upang alagaan ang iyong mga pribadong gawain? Maraming mga tao na nanonood, kaya siguradong magsisimula silang magchismis." Tumingin si Ian sa pagkabigo. Ayokong mag-isa sa kanya. Baka siya ay inakusahan ng isang bagay na hindi niya ginawa. Hindi pa nakilala ni Ian ang isang mahirap na babae. Talagang ikinalulungkot niya na nakilala siya sa unang lugar. Ang mesla na batang babae ay tumayo doon ng matigas. "Hindi ako aalis. Gusto ko ng paliwanag. Paano mo masasabi na tungkol sa akin? Akala ko naiiba ka sa iba, ngunit hindi ka nang gagagalang sa mga kababaihan." Walang magawa si Ian sa kanyang buhok. Ang kanyang kalooban ay ganap na nasira sa kanyang sariling kaarawan ng kaarawan. Si Yvette, na nasa gilid, ay hindi maiwasang mag-snort ng basta-basta. "Huwag na. Ayaw lang niya sa iyo, kaya huwag lubusin sa ibang mga kababaihan. Hindi ka kumakatawan sa karamihan ng mga kababaihan, kaya huwag mo ring subukang pag-usapan ang mga karapatan ng kababaihan." Ang batang babae ay walang saloobin na iyon sa iba kung ano ang dapat gawin sa iyo. "Ito ay sa pagitan ko at Ian." Ang sulok ng bibig ni Yvette ay nag-roll habang iginuhit ang kanyang mga mata. "Sino ang nagmamalasakit na makinig sa iyo? Hindi na ito mapigilan ni Ian. Manahimik ka. Sino ka upang sumigaw sa kaibigan ko?" Ang pinong batang babae ay tumingin kay Ian ng buong buo. "Wala man lang akong masabi ngayon." Pinapanood ni Nicole ang palabas na nasa gilid, ngunit sa kalaunan ay nababato siya. Ang batang babae na ito ay malinaw na clingy. Kung hindi niya nakuha ang gusto niya, hindi niya bibitawan. Naisip ito ni Nicole. Pagkatapos ng lahat, kaibigan niya si Ian sa loob ng maraming taon, kaya hindi lamang siya makatayo at manood, lalo na ngayon ang kaarawan ni Ian. Matapos ang isang pagpos, kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at nagpadala ng isang text message. Walang nakapansin kay Nicole. Hindi makatayo si Kersey sa panunood nito at nakaramdam ng inis. "Maaari kayong makipag-usap. Narito ang aking mga kaibigan, kaya pupunta ako at kumustahin." Pagkatapos nito, tumayo siya at umalis. Tumingin si Julie kina Nicole at Yvette, at ang tatlo sa kanila ay tumayo at umalis din. Mukhang gusto niyang pigilan si Ian, ngunit wala siyang masabi. Siya ay medyo kaaya-aya. Kabanata 1850. Panuurin ang saya. Tumawa si Yvette ng basta-basta at humigop ng alak na prutas. Si Carter ay talagang hindi mapakali. Hindi niya mapupuksa ang isang babae. Ang babaeng ito ay tila madaling makitungo, ngunit talagang clingy siya. Napakahiya niya na may magagawa siya. Nagsalita si Julie. Tumahimik si Nicole.
Ang kanyang telepono ay nag-vibrate ng kaunti habang may sumagot sa kanyang mensahe. Inihop niya ang mga sulok ng kanyang mga labi at mahinahon na inalis ang kanyang tingin. Mga 20 minuto ang lumipas. Walang napansin na ang ibang tao ay pumasok sa piging. Walang gumawa ng isang punto upang magtanong tungkol sa mahusay na bihis na Ginoon na nakatayo. Sa mas mababa sa 2 minuto, nagkaroon ng biglaang kaguluhan sa piging. Parang may sumabog. Narinig din ito ni Yvette. Agad niyang ibinaba ang baso na hawak niya at hinaila ang braso ni Nicole. Pumunta tayo at panoorin ang palabas. Si Nicole ay naldrag pasulong. Maaari na niyang hulaan kung ano ang nangyari. Maraming tao ang nagtipon sa paligid upang manood. Sa oras na ito, lahat sila ay nanonood ng palabas. Tumayo roon si Ian na parang walang kinalaman sa kanya. Tumingin siya sa lalaki at babae sa gitna na may malamig na mga mata. Kahit na ang shirt ni Ian ay medyo magulo, hindi ito nakakaapekto sa kanyang matikas at marangal na hitsura. Over on the sofa, a man with red eyes fiercely slapped a woman. Ang babae ay humagulgol at sumigaw ng tulong sa una. Pagkatapos ay tiningnan niya ang karamihan ng tao paminsan-minsan. Gayunpaman, si Ian, na maaaring makatulong sa kanya, ay hindi rin nais na tumingin sa kanya. Kahit na ginawa niya, ito ay upang makita lamang siyang gumawa ng isang tanga sa kanyang sarili. Riley, who hit her, slapped her a little harder and angrily questioned her. Sabihin mo sa akin. Hindi mo ba sinabi na naghahaponan ka kasama ang iyong mga kasintahan ngayong gabi? Pumunta ka ba dito upang mangisda para sa isang sugar daddy? Ano ito? Kapag nais kong itapon ka, umiyak ka ng labis. Lumiliko, tinatrato mo lang ako bilang isang backup. Iyan ang pinsan ko. Kinukuha mo ba kami bilang mga tanga? Sa tingin mo ba talaga na ikaw ay isang prinsesa? Hindi pa ako nakakilala ng isang tao na hindi etikal hanggang sa magpakita ka. Ang mga tao sa paligid ay orihinal na naawa sa batang babae na iyon, ngunit pagkatapos na marinig sa kanya na sabihin ito, lahat ay nawala ang kaunting pakikiramay sa kanya. Ang mga taong kumuha ng kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato ay hindi maglakas loob upang ilantad ang bagay na ito matapos nilang marinig ang pangalan ni Ian. Kaya, inalis nila ang kanilang mga telepono. Ito ay naging ang babaeng ito ay nahuli ng 2 timing na magpinsan na ito. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang direktor at hinima si Ian. Nagsalita siya sa isang mababang boses. Mr. Carter, sa palagay ko, tungkol sa oras na nagsasalita ka upang malutas ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, napakaraming tao dito, at lahat sila ay nasa industriya ng libangan, kaya hindi ito magiging mabuti kung kumakalat ito. Hindi hinawakan ni Ian ang babaeng iyon, ngunit nang makita niya si Riley na hinagupit siya, hindi niya ito napigilan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nadama ni Ian na may nagawa si Riley. Ian snorted, ibinaba ang kanyang baso, at lumakad. Sapat na yan. Tumahimik si Riley. Ang kanyang mga mata ay pula na may galit. Ian, niloko niya tayo. Handa ka bang hayaan ang palabas na ito? Marami siyang ways upang harapin ang ganitong uri ng babae. Si Ian ay tumingin sa kanya. Hindi ako niloko. Pinapanatili niya ako, ngunit hindi ako nahulog para dito. Alisin ang iyong babae at makitungo sa kanya. Tumahimik si Riley at naramdaman kahit na nagagalit. Magiging maayos kung niloko din si Ian, ngunit kung si Riley ang nag-iisa na niloloko, siya ang magiging disgrace lamang. Si Riley ay sumulyap sa Maislan na batang babae na mabangis at sinipa ang kanyang binti. Bumangon ka. Bamulong ang batang babae at sumigaw habang tinakpan niya ang kanyang ulo. Hindi talaga ako para sa inyong dalawang. Dumating lang ako upang dumalo sa piging. Hindi ako pamilyar kay Ginoong Carter. Mahina ang ipinaliwanag ng batang babae na may maputlang mukha. Kung hindi man, magiging mas masahol pa sa ibang pagkakataon. Kilala niya si Riley. Wala siyang poise kay Ian. Kabanata 1851. Ibenta ako. Ang mga tao sa bulwagan ay lahat nagbulong. Nasaksihan nilang lahat kung gaano masigasig at clingy ang babaeng ito na si Ian kanina. Gayunpaman, walang sino mang nang-ahas na maging nosy, maliban kay Yvette. Sinadya ni Yvette na tumawa at sinabing, maghintay, hindi mo ba sinusubukan na kumapit kay Ian kanina?
Ang mukha ng batang babae ay matigas at glum. Natakot siya sa malamig at mahigpit na titig ni Riley at coward para sa isang sandali. Lumabas ka rito. Sumigaw si Riley. Ang batang babae ay walang pagpipilian kundi upang bumangon ng masunurin. Wala siyang karapatang tumanggi. 2 hakbang lang si Riley sa labas nang bigla niyang naisip ang isang bagay. Pagkatapos ay lumakad siya kay Nicole at sineseryoso siyang nagpasalamat. Kung hindi ito para sa iyo, nais kong mamatay ng babaeng ito. Salamat. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Malugod ka. Ang kanyang paunang layunin ay hindi para kay Riley, ngunit para kay Ian. Nang makita ng masarap na batang babae ang eksenang ito, ang kanyang mga mata na napuno ng mainit na luha ay mukhang medyo nabigla. Bigla siyang tumakbo at sumigaw kay Nicole. Ikaw ang nagsabi sa kanya. Ipinagkanulo mo ako. Sinungaling ka. Malapit na siyang magmadali at salakayin si Nicole, ngunit hindi sinasadya na tumalikod si Nicole. Si Ian, nakatabi ni Nicole, ay hindi maiwasang sumulong upang kunin ang braso ng batang babae at itulak siya palayo. Hindi makabalanse ang batang babae at natambol sa lupa. Napahiya siya nang makita niya na itinulak siya ni Ian at nagsimulang umiyak. Marami kayong mga lalaki. Lahat kayo ay mga bullies. Ilalantad ko kayong lahat. Nagbeken si Ian para pumasok ang 2 bodyguard. Itapon mo siya. Oo, Ginoo. Sa una, nais ni Ian na malutas ni Riley ang problema sa kanyang sarili, ngunit si Riley ay hindi lamang walang utak. Siya ay walang silbi. Dinala ng mga bodyguard ang batang babae sa bawat braso at lumabas ng walang ibang salita. Ito ay walang silbi kahit gaano siya nagpupumiglas o umiyak. Ang malaking banquet hall sa wakas ay tumahimik. Sinulyapan ni Ian si Riley. Bakit ka pa rin nakatayo dito? Lumabas ka. Nakaramdam ng kasalanan si Riley at hinawakan ang kanyang ilong. Tumalikod siya at umalis. Kailangan niyang alisin muna ang babaeng iyon. Huminga ang direktor ng isang buntong hininga at agad nang ngumiti sa iba. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Siya ay isang baliw na tao lamang. Ito ay kaarawan ni Mr. Carter ngayon, kaya pinakamahusay na hindi kumalat ang bagay na ito at maging sanhi ng hindi kinakailangang problema. Pagkatapos ng lahat, ang cast at crew na dumalo sa piging na ito ay accounted. Kapag ang balita tungkol dito ay tumagas, hindi magiging mahirap malaman kung sino ang gumawa nito. Sino ang nais na masaktan ang direktor at Ian. Ang lahat ay agad na nagkalat na parang walang nangyari. Kumpara sa nangyari ngayon, ang maliit na pag-aaway sa pagitan ni Kersey at Lorelai sa simula ay wala. Pinatay ni Lorelai ang kanyang telepono. Agad niyang pinigilan ang kanyang sarili na nais na mag-post ng online. Ang babala ng direktor ay malinaw bilang araw, at hindi siya walang alam. Pinakawalan ni Ian ang kwelyo niya at naglakad papunta kay Nicole. Ayos ka lang ba? Tumanggaw si Nicole. Ayos lang ako. Nakarating ka ba sa kanya? Paano mo malalaman? Nagsalita si Ian sa kalagitnaan ng pangungusap. Hindi rin niya nais na banggitin ang babaeng iyon. Tumawa si Nicole. Ito ay isang pagkakataon na nakatagpo. Hindi alam ng babaeng iyon na nawala ang aking memorya, kaya sinabi niya sa akin ang lahat. Sa oras na ito, nagpa siya akong hilingin kay Riley na lumapit. Huminga si Ian ng isang buntong hininga at tumawa ng walang tigil. Tinuro niya si Nicole. Ito ay naging labi sa akin buong gabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ngumiti si Nicole at nagsalita. Tinanong niya ako na huwag sabihin kay Riley, at hindi ko alam na babalik sa iyo. Sino ang nakakaalam na ang babaeng ito ay sobrang makapal? Napangiti si Yvette. Carter, mas mahusay mong polish ang iyong mga mata. Kung ang ilan pa sa mga babaeng ito ay lumapit sa iyo tulad nito, mas maaga kang mawala ang iyong kapalaran ng pamilya. Hindi naging interesado si Julie. Lahat ito ay salamat kay Nicole sa oras na ito. Kung hindi, ang babaeng iyon ay mamatay ka sa kamatayan. Nakaramdam si Ian na nagkasala at kinurot ang kanyang mga balikat. Hindi ako pamilyar sa kanya. Noong una, inupahan ko siya ng $2,000 lamang upang kumilos bilang aking kasintahan para lamang makayanan ang mga blind date. Sino ang nakakaalam na siya ay nalubog sa role? Maraming mga tao ang tumingin sa bawat isa at walang pasubali na nagpalitan ng isang sulyap. Kabanata 1852. Ipadala mo ako sa bahay. Kersey coughed sa gilid. Mr. Carter,
Dapat kang makahanap ng isang profesional upang kumilos. Sa susunod, maaari kang maghanap sa akin. Kahit na mahal ang aking bayad sa hitsura, nagbibigay ako ng mahusay na serbisyo pagkatapos ng benta. Lahat ay nilibang sa mga salita ni Kersey at tumawa ng malakas. Nauna nang nawala ang tense na kapaligiran. Pumayag si Ian. Mahusay. Tiyak na uupahan kita sa susunod kahit gaano ito kamahal. Lahat ay nagbibiro at tumawa hanggang sa katapusan ng partido. Pagkatapos ng lahat, ito ay kaarawan ni Ian. Inayos din ng crew ang isang pangwakas na sesyon ng pagputol ng cake. Bagaman ang lahat ay hindi interesado, hindi sila maaaring tumanggi dahil wala itong mabuting hangarin. Ang mga ilaw ay naka-off, at ang mga paligid ay lumabo. Tanging ang mga ilaw na ilaw sa dingding ang nagtatakda ng kalooban. Ang lahat ay nagsimulang kumanta ng kanta ng kaarawan, at ang mga mata ni Ian ay nasisiyahan sa kasiyahan. Matapos silang magkanta, sumigaw ang direktor mula sa gilid. Gumawa ng isang hiling. Ngumiti si Ian, ipinikit ang kanyang mga mata upang itago ang malabong kagalakan sa kanyang mga mata, at seryosong gumawa ng isang nais. Sina Nicole at Julie ay sumulyap din sa bawat isa. Pareho silang medyo emosyonal. Lahat sila ay lumaki ng magkasama. Sa isang sulyap ng isang mata, lahat sila ay may sapat na gulang. Sino ang mag-iisip? Ngayon, magkasama pa rin sila upang masaksihan ang mga mahahalagang milestone ng bawat isa sa buhay. Ibinaba ni Ian ang kanyang mga kamay, pinakawalan ang kanyang kwelyo, at ngumiti. Tapos na ako. Matapos niyang sabihin iyon, may pumunta sa tabi niya at idiniin ang kanyang ulo sa cake mula sa likuran. Ang mga ilaw ay naiilawan sa isang iglap. Lahat ay nakatitig sa pagkabigla. Kahit na ito ay masayang maingay, sino ang maglakas loob na gawin ito kay Ginoong Carter? Sa susunod na segundo, ang ulo ni Ian ay lumubog sa cream. Tumahimik ang banquet hall. Pagkaraan, ang maliwanag na pagtawa ni Yvette ay umalangaw-ngaw. Maligayang kaarawan. Sa susunod na segundo, tumawa ang lahat. Itinaas ni Ian ang kanyang ulo nang walang pagsasalita. Napahiya siya. Si Yvette lamang sina Yvette, Julie, at Nicole ay maglakas loob na magbiro kay Ian na ganito. Magaan ang tawa ni Ian. Nang matawa si Yvette, bigla niyang kinuha ang cream at pinahid ito sa kanyang mukha. Si Yvette ay nababalisa, nagagalit, at sa isang pagkawala. Masayang tumawa ang dalawa. Sinundan ng lahat ang suit at gumawa ng isang toast. Tumawa sina Nicole at Julie at gumawa ng ilang mga hakbang pabalik, hindi nais na maging sentro ng laban sa pagkain na ito. Sa ilang mga punto, tumayo si Kersey sa tabi nila. Tanong niya sa isang nakakagulat na tono, palaging ganito ba si Ginoong Carter? Ngumiti si Julie bilang tugon. Palagi siyang ganito. Kahit noong walang-wala siya. Siya ay palaging ang nakakuha ng ilan sa amin ng problema. Si Kersey ay tumagilid ang kanyang ulo sa pag-iisip. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang Ian Carter sa harap niya at ang kanyang impresyon sa hindi nakagagalit na si Ian Carter ay hindi katulad ng parehong tao. Natapos ang piging, at lahat ay bumalik sa kanilang sariling mga tahanan. Dumating si Clayton upang sunduin si Nicole. Maraming beses na hinugasan ni Ian ang kanyang mukha, ngunit hindi pa rin ito malinis. Parehong nakatitig sina Yvette at Ian sa isa't isa, na ayaw makompromiso. Nasa loob sila hanggang sa huli. Naantala si Lance dahil sa trapiko. Nang dumating siya upang sunduin si Yvette, nakita niya ang 2 taong ito na nakasisilaw sa bawat isa. Pagkatapos ay hindi siya nagsasabi na kinaladkad si Yvette. Si Ian ay malapit nang kunin ang kanyang mga susi at umalis nang marinig niya ang tunog ng mataas na takong na nagmula sa gilid, na sinundan ng isang pamilyar na tinig. Mr. Carter, maligayang kaarawan. Ito ay Kersey. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Salamat. Hindi ka pa umalis. Inalog ni Kersey ang kanyang telepono. Malugod ka. Bakit hindi mo ako ihatid? Ang aking manager ay nagkaroon ng emergency sa pamilya at umuwi na sa bahay nila. Nag-aalangan si Ian na maghatid ng isang estranghero sa kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman, si Kersey ay hindi talaga isang estranghero. Tumawa si Kersey. Natatakot ka ba na ikaw ay magiging kawalan? Natigilan si Ian. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay hubog. Kung hindi ka natatakot, ano ang dapat kong ikatakot? Tayo na. Ang aking driver ay nasa labas.
Driver. Tiningnan ni Kersey ang mga susi ng kotse sa kamay ni Ian at naisip, hindi ba niya itaboy ang kanyang sarili? Kabanata 1853. Ipadala siya pabalik. Tumawa si Ian at inilagay ang mga susi ng kotse sa kanyang bulsa. Uminom ako kanina, kaya hindi ako maaaring magmaneho. Tumawa rin si Kersey. Sumakay ang dalawa sa kotse, at ang driver sa harap ay nagyelo sandali. Mr. Carter, saan tayo dapat pumunta? Hindi sumagot si Ian at tumingin kay Kersey. Sinara ni Kersey ang kanyang mga mata at sinabi sa driver ang kanyang address. Sinimulan ng driver ang kotse. Hindi ito malayo dahil nasa set pa ito. Tinanong ni Ian, hindi ba tapos na ang shoot? Bakit babalik ka sa shoot? Ibinuka ni Kersey ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ay woti at malabo, tulad ng mga mata ng ibang tao. Sa sandaling iyon, bahagyang nanigas si Ian. Mayroon akong isa pang pelikula na nagsisimula sa shoot bukas. Malapit na. Sobrang abala mo. Ang patuloy na pagiging nasa set ay isang magandang bagay. Pinapatunayan lamang na sikat pa ako. Ngumiti si Kersey. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may ilang katalinuhan. Sa kanilang linya ng trabaho, ang pagtanggap ng mga pelikula na patuloy na isang uri ng pagkilala. Ang namamatay mula sa pagkapagod ay mas mahusay kaysa sa pagiging idol. Tumawa si Ian at hindi nagkomento dito. Gayunpaman, ang kanyang matubig na mga mata mula sa sulyap na iyon ay nauna nang tumagal sa kanyang isip. Parang hindi niya makalimutan ang mga ito. Ang set ay 10 minuto lamang ang layo. Matapos silang makarating, bumaba si Kersey, at nanatili si Ian sa kotse. Tumalikod si Kersey at sumandal upang tumingin kay Ian. Salamat, Mr. Carter. Ngumiti si Ian. Siya ay nalubog sa kadiliman mula sa madilim na ilaw, kaya hindi niya malinaw na makita ang kanyang mukha. Malugod ka. Matapos magsara ang pintuan ng kotse, tumahimik ang sasakyan. Ang driver ay sumulyap sa pamamagitan ng rearview mirror. Mr. Carter, dapat ba tayong umuwi? Hinaplos ni Ian ang kanyang mga mata at naisip, talagang uminom ako ngayon. Kung hindi man, paano ko titingnan ang mga mata ni Kersey at iniisip na katulad sila sa mga mata ni Nicole? Ang dalawa sa kanila ay ganap na naiiba. Pinakawalan ni Ian ang isang malabong, "Ma'am," ipinikit ang kanyang mga mata, at nahulog muli sa katahimikan. Sa kotse, nag-chat si Nicole tungkol sa nangyari ngayon kay Clayton. Nakinig si Clayton ng isang ngiti. Nang marinig niya ang pangalan ni Kersey, bahagyang kumalas ang kilay. Tila may mali. Hindi pinalampas ni Nicole ang reaksyon na iyon. Tumingin siya sa kanya at huminto. Kilala mo siya. Karaniwan, hindi rin makikilala ni Clayton ang mga kilalang tao at palaging tinawag sila ng maling pangalan. Paano siya magiging ganoon ang reaksyon sa pangalan ni Kersey? Iyon ang dahilan kung bakit mas nakaramdam si Nicole ng kakaiba. Tumawa si Clayton, nakuhang muli ang kanyang pag-iingat, at agad na ipinaliwanag. Don't misunderstand me. I just find it a little odd. What's odd? Tumalikod si Nicole sa gilid. Ipinadala niya ang mga larawan na kinuha niya kanina sa kanilang chat. Si Ian ay nasa chat ng pangkat din, at ang kanyang kaarawan ay nagkakahalaga ng pag-alaala. Nag-atubiling magsalita si Clayton, at medyo walang tiyaga si Nicole. Sabihin mo sa akin. Paano mo siya nakilala? Hindi ako sigurado kung dapat kong sabihin ito dahil ito ay privacy ng ibang tao. Medyo nag-aalangan si Clayton. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at malamig na tumawa. Fine, kung gayon hindi mo na kailangang sabihin kahit ano. Ipadala mo ako pabalik sa mansyon ng Stanton, at maaari kang bumalik sa iyong sarili. Gusto kong maglaro kasama si Chatty at hindi ko nais na maistorbo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Clayton, and he immediately compromised. Tatay ako ni Chatty, kaya maaari rin akong makipaglaro sa kanya. Ang kanyang minamahal na anak na babae, na nagsimulang magsalita ng hindi sinasadya, ay hindi pa natutunan na tawagan siyang tatay, kaya paano maiiwasan si Clayton sa kanyang paglaki? Sinaksak lang ni Nicole ang isang kutsilyo sa kanyang puso. Ano pa ang mahalaga sa privacy ng ibang tao? Agad na binago ni Clayton ang kanyang tono. Sa totoo lang, wala ito. Ngayon lang, sinabi mo na si Kersey ay kapatid ni Lumi Mackinnon, at ikinasal si Lumi kay Samuel Lindstrom. Ngumiti si Nicole at tumanggo ang ulo. Yup.
Makalipas ang ilang segundo, nagsalita si Clayton na may madilim na titig. Ngunit nakita ko si Kersey Mackinnon na hinahalikan si Samuel Lindstrom dati. Sa isang iglap, ang mukha ni Nicole ay tumigas ng bahagya. Tumangala siya kay Clayton sa pagkabigla. Si Clayton ay hindi kailanman magbiro tungkol sa mga ganitong bagay. Kaya, Kabanata 1854, Little Genius. Ang pagkabigla ay isinulat sa buong mukha ni Nicole. Nagkamali ka ba? Kalmado ang mukha ni Clayton habang umiling-iling siya. Hindi. Si Kersey ay babaeng kasama ni Samuel sa isa sa mga piging na dinaluhan ko dati. Ipinakilala niya siya noon, kaya mayroon akong impression sa kanya. For a moment, the good impression that Nicole had of Kersey collapsed. Bagaman karaniwan na ang ilang mga ugnayan sa industriya ng libangan ay kakaiba, ang mga tao sa paligid ni Nicole ay itinuturing pa ring normal. Ang pagganap ni Kersey ngayong gabi ay medyo kagalang-galang. Bukod dito, siya rin ay mula sa isang mayaman na pamilya, kaya nadama ni Nicole na mas maibabalik sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng magagandang damdamin na nawala siya. Nakita ni Clayton ang komplikadong ekspresyon ni Nicole at tinikom ang kanyang mga labi. Gusto mo ba ng milk tea? Umiling-iling si Nicole. Paano ito mangyayari? Ngumiti si Clayton. Kalimutan mo. Huwag isipin ang tungkol dito. Dapat kang mag-ingat tungkol sa mga gawain ng ibang tao. Mabuti lang na malaman mo. Tumanggo si Nicole at nagbuntong hininga. Nagtataka ako kung ang hanggal na lumi na iyon ay pinapanatili pa rin sa kadiliman. Hindi siya maaaring patuloy na mag-isip tungkol sa pamumuhunan at mawala ang kanyang asawa. Ngumiti si Clayton at sinulyapan siya. Kung totoo iyon, hindi ba mas mahusay na mawala siya sa kanya? Si Nicole ay medyo malapit kay Lumi sa paghahambing. Pagkatapos ng lahat, ang katangahan ni Lumi ay kilala sa lahat. Si Kersey, na nakikipag-ugnay kay Nicole ngayong gabi, ay tiyak na mas matalino kaysa kay Lumi. Bumalik sa Stanton Mansion. Si Chatty, na inaalagaan ni Floyd, ay nagkakaroon ng isang mahusay na oras kasama si Lil Michael. Si Lil Michael ay may hawak na isang libro sa pisika at pagtuturo kay Chatty. Si Chatty ay nakaupo doon ng masunurin. Paminsan-minsan, pinapalakpakan niya ang kanyang mga kamay, at ngumiti siya ng maliwanag nang kinuha niya ang bote ng gatas na ibinigay sa kanya ni Michael. Nakita ni Clayton ang eksenang ito at nadama na ang kanyang mahalagang anak na babae ay napakahirap. Hindi pa rin siya makapagsalita, ngunit nagsisimula na siyang matuto ng pisika. Gayunpaman, nadama lamang ni Nicole at Floyd na matalino si Chatty. Hindi mapigilan ni Clayton ngunit magsalita. Naiintindihan pa ba niya? Hinaplos ni Lil Michael ang ulo ni Chatty at may kumpiyansa na sinabi, naiintindihan niya. Siya ay isang maliit na henyo. Si Clayton ay hindi nagsasalita. Kahit na siya bilang isang ama ay hindi masyadong tiwala, ngunit sinabi ito ni Michael. Floyd chimed in. Tama iyon. Naiintindihan niya na ang batang ito ay napakamatalino. Ang ating pamilya ay sa wakas ay may isa pang prodigy. Ang gene na ito ay maaaring ninuno. Tumanggo si Nicole. Siya ay magiging matalino sa kanyang pangalawang tiyuhin. Tiningnan ni Clayton ang hindi maipaliwanag na kumpiyansa ng pamilya na ito at ngumiti ng walang sinasabi. Tumingin lang siya sa kanyang anak na babae at nakaramdam ng kaunting pagpintig ng kanyang puso. Sa una, inaasahan lamang ni Clayton na lumaki ang kanyang anak na babae ng walang pag-aalala. Ngayon, tila may ilang idinagdag na presyon. Nakita ni Clayton ang kanyang anak na babae na umuungol at nagpunta upang kunin siya. Hinalikan niya ang noo niya at sinabing, Chatty, inaantok ka ba? Dadalhin ka ni Daddy sa iyong silid, okay. Tumayo rin si Floyd. Sige. Magsisimula na akong maghanap ng isang home tutor. Lahat ay nagulat habang si Floyd ay clenched ang kanyang kamao at sinabing, ang isang henyo ay dapat na mapangalagaan mula sa pagkabata. Naramdaman ni Nicole na ang kanyang ama ay seryoso at mabilis na pinigilan siya. Hindi. Maaga pa rin. Ito ay maghintay ng ilang taon. Tumanggo si Clayton sa pagsang-ayon. May gusto pa ring sabihin si Floyd, ngunit agad na nagsalita si Nicole. Narinig ko mula kay Grant na hindi sinasadyang nahulog ni Ida si Levi, nang dala niya si Levi. Gusto mo bang bisitahin si Levi? Nabigla si Floyd. Ano? Bakit hindi nila sinabi sa akin? Siguro natatakot sila na mag-alala ka.
Nagsalita si Nicole. Nagpunta si Floyd upang tawagan si Grant na may nag-aalala na mukha. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga at hinaplos ang mukha ni Lil Michael. Lil Michael, kung nababato ka sa bahay, maaari mong hilingin sa driver na ilabas ka upang maglaro. Tumanggo si Lil Michael. Hindi ako nababato. Gusto kong makasama ang aking kapatid. Kalmado si Clayton. Huwag mo ring isipin ang slacking off. Hindi mo pa natapos ang iyong araling bahay. Kabanata 1855. Pagiging bago. Si Lil Michael ay tupa na tumingin sa malayo at kinuha ang pagkakataon na umalis. Tumawa si Nicole at tinapikal ang braso ni Clayton, sumimangot siya sa sobrang malupit. Ano ang punto ng pagtakot sa kanya? Karaniwan na ngumiti si Clayton at kinuha ang kanyang kamay. Pinisil niya ang likuran ng kanyang kamay at dinala ang kanyang anak na babae sa itaas. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang balita tungkol kay Riley at ng Maislan na batang babae. Alam ng lahat na nadobol si Riley, kaya't nahihiya si Riley. Hindi siya nalungkot, galit lang. Pagkatapos ng lahat, naglalaro lang siya sa babaeng iyon. Madalas na kontrolado ni Riley ang lahat sa aspetong ito, ngunit ngayon na siya ay nag-trick, sobrang galit siya na naiinis siya sa lahat ng maraming araw. Bagaman hindi nagustuhan ni Riley ang batang babae na iyon, gumastos siya ng maraming pera sa kanya dahil masunurin siya at mahusay sa matamis na pakikipag-usap. Ngayon, parang tanga lang si Riley. Inalis niya ang tsismis upang ang babae ay hindi makakakuha ng anumang mga benepisyo mula sa kanyang mga koneksyon. Sa una, ang masarap na batang babae ay maaari pa ring umasa sa ilang mga tao sa mga pangunahing tauhan ng pelikula upang makagawa ng isang hitsura sa mga pelikula para mabuhay. Gayunpaman, hindi niya magawa iyon. Siya ay tunay na desperado. Nagtago ang batang babae sa bahay at natatakot na lumabas habang natatakot na hahanapin siya ni Riley at husayin ang mga account sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ito ang unang kaarawan ni Chatty. Hindi sila nag-host ng isang malaking partido pagkatapos ng unang buwan ng kapanganakan ni Chatty, kaya ang kanyang unang kaarawan ay kailangang maging pangmatanda. Malaki ang ginawa ni Floyd. Nag-book siya ng isang banquet hall at inanyayahan ang maraming mga kaibigan mula sa industriya sa partido ni Chatty. Dinisenyo din ni Clayton ang lugar na personal. Nadama ni Nicole ang isang maliit na walang magawa sa kanilang sigasig pagkatapos ng lahat, kailangan lamang ni Chatty ng isang bote ng gatas upang maging masaya. Gayunpaman, napakasaya ni Nicole na hindi niya mapigilan ang ngumiti sa araw na iyon. Bilang isang bagong ina, si Nicole ay nakatanggap ng maraming mga regalo. Lalo siyang nagustuhan ng isang brilyante na pulse heiress na pinasadya ni Clayton mula sa ibang bansa, kaya't hindi lang siya makakakuha ng sapat dito. Si Grant ay sapat na mapagbigay upang mabigyan ang kanyang maliit na pamangkin ng isang pondo ng tiwala upang hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pera sa hinaharap. Inanyayahan ni Kai ang maraming mga kilalang tao na may mga bata na dalhin ang kanilang mga maliit upang i-play, na idinagdag sa masiglang kapaligiran sa lugar. Kahit na si Maverick ay natigil sa Institute ng Research, dumating din ang kanyang regalo. Ito ay isang bank card. Hindi rin kailangang isipin ni Nicole tungkol dito upang malaman na dapat itong maging pinakabagong bonus. Binigyan ni Floyd si Nicole ng isang hanay ng mga alahas na esmeralda at sinabi sa kanya na ito ay isinusuot ng kanyang ina, kaya dapat din niyang ipasa ito kay Chatty sa hinaharap. Malugod na tinanggap ito ni Nicole. Kung maaari, nais ni Nicole na ang kanyang kaarawan upang maging ito ang grand bawat taon. Ang pag-iilaw sa Piging Hall ay nakapapawi. Sa una, dinala ni Clayton ang kanyang mahalagang anak na babae upang ipakita siya sa iba. Ipinagmamalaki ni Clayton si Chatty. Siya ay may maganda at kumikislap na malalaking mata na ganap na nagmana ng mga pakinabang ni Nicole. Napakaganda niya, malambot, at kaibig-ibig na nais ng lahat na kurutin siya. Mas mahalaga, hindi siya umiyak sa mga bisig ni Clayton. Ang lahat ay bago sa kanya, kaya't ang kanyang mausisa na malalaking mata ay abala sa pagtingin sa paligid. From time to time, itinuro niya ang mga maliwanag na ilaw at gumawa ng isang hindi maayos na tunog. Matiyagang nakausap ni Clayton ang kanyang anak na babae na anak na parang may pinag-uusapan sila. Nang dumating si Yvette at ang mga kababaihan, nagpunta si Nicole upang dalhin si Chatty sa ibang pangkat ng mga tao upang humanga. Bagaman medyo nag-aatubili si Clayton na makibahagi sa kanyang anak na babae,
hindi niya siya sinundan. Sina Julie at Yvette ay tumalikod sa paglalaro kasama ang sanggol, na gumagawa ng malambing na giggle. Ang ilang mga tao ay dumating upang makipagpalitan ng mga kasiyahan, kaya si Clayton ay walang pagpipilian kundi ang pumunta. Matapos silang mag-chat, ang panauhin ay may dapat asikasuhin at kailangang umalis muna. Ipinadala ni Clayton ang panauhin sa pintuan at nakita ang isang pamilyar na taong naglalakad. Tumahimik siya at tiningnan ang paparating na tao na may ngiti. Maligayang pagdating, Miss Crawford. Bagaman maaaring hindi alam ng iba kung sino ang kumakatawan kay Eric, alam mismo ni Clayton. Sa gayon, hindi rin ipinadalhan ni Clayton si Mitchell ng isang paanyaya. Kabanata 1856. Purihin. Gayunpaman, hindi mahirap kung nais ni Mitchell na dumating. Ngumiti si Clayton nang hindi kulang sa kagandahan ni Mitchell na ngumiti at nag-alis ng isang malaki at isang maliit na kahon. Isang regalo para sa iyong anak na babae at kay Miss Stanton. Inaasahan kong tatanggapin mo ito. Mas malamig ang titig ni Clayton. Tumawa siya ng medyo mapaglarong. Oo naman. Salamat, Miss Crawford. Mas maaga, medyo kinakabahan si Mitchell dahil nag-aalala siya kung ano ang gagawin niya kung tumanggi si Clayton. Hindi niya inaasahan na tanggapin ito ni Clayton ng simple. Si Clayton ay kumuha ng isang maliit na paghigop ng alak mula sa baso sa kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay mapurol na walang ibang emosyon. Mangyaring ipadala ang aking mga pagbati sa taong nagbigay ng mga regalong ito. Nais ko at ang aking pamilya ay bubuo rin niya ang kanyang sariling pamilya. Si Mitchell ay tumigas. Nahulaan na ni Clayton kung sino ang nagpadala ng mga regalo. Hindi nakakagulat na ilantad ito ni Clayton. Ngumiti si Mitchell. Oo, tiyak na iparating ko ito. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob upang may parating ito. Wala man lang si Eric na may isang babae na malapit sa kanya, kaya paano niya itatayo ang kanyang sariling pamilya? Sinubukan ba ni Clayton na pukawin si Eric? Matapos ipadala ni Mitchell ang mga regalo, walang dahilan upang manatili sa likuran. Alam, Mr. Sloan. Mag-ingat ka. Hindi kita maaasikaso. Napanood ni Clayton si Mitchell na umalis bago niya inalis ang kanyang tingin. Tiningnan niya ang dalawang kahon sa mesa sa tabi niya na may malamig na hangarin sa kanyang mga mata. Nagbekan siya sa waiter sa gilid. Itapon mo ito. Nabigla ang waiter. Ang logo sa tuktok ng kahon na iyon ay nagpapahiwatig na ang regalo ay hindi isang bagay na karaniwan. Bago linawin ng waiter, tumalikod na si Clayton at pumasok. Dinala ni Nicole si Chatty sa paligid, na naglist sa mga papuri ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Yvette, napakaganda ng mga daliri ni Chatty. Maaari siyang maging isang pianista. Nag-chim si Julie. Nangangahulugan ito na ipinanganak siya upang mabilang ang pera at maaaring maging pinakamayaman sa mundo. Sinabi ni Ian, mahaba ang kanyang mga braso at binti. Maaari siyang maging isang atleta at makakuha ng mga medals. Nagpatuloy si Yvette, malambot ang kanyang balat. Hindi pa ako nakakita ng isang sanggol na mas maganda kaysa sa ating Chatty. Pumayag si Julie. Si Lumi, na nahuli na sa pagdiriwang, ay may ngiti. Little Chatty. Hindi pa ako nagkaroon ng ganitong grand birthday noong ako ay lumaki. Ngumiti siya at naglakad kasama si Samuel Lindstrom sa paghatak. Nang makita ni Nicole si Samuel, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Clayton. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata na nag-flash na may isang bakas nang hindi kasiya siya. Naisip niya, ang scumbag na ito ay talagang nangahas na pumunta dito. Gayunpaman, si Nicole ay walang dahilan upang sipin siya. Ngumiti si Nicole ng perfunctorily. Bakit ka nandito? Nagsasalita siya kay Lumi. Ngumiti si Lumi at maingat na hinawakan ang maliit na kamay ni Chatty. Dumating dito si Samuel sa negosyo, kaya nagtag ako. Hindi ka ba nagulat? Pinakawalan ni Nicole ang isang ilaw na tawa. Oo, medyo nakakagulat, sabi ni Nicole. Perfunctorily. Hindi nag-isip si Lumi. Malapit nang maabot si Samuel at hawakan ang mga damit ni Chatty nang siya ay naharang ni Nicole. Hindi mo siya mahawakan. Iiyak siya. Si Samuel ay hindi nagsasalita. Nang hinawakan siya ni Lumi kanina, medyo masaya ang bata, di ba? Itinaas ni Samuel ang kilay niya. Sige. Maligayang kaarawan. Napangiti siya habang nagsalita siya kay Chatty. Dumating si Clayton na may isang baso ng alak.
Maligayang pagdating, Mr. Lindstrom. Agad na natauhan si Samuel upang makipagpalitan ng mga kasiyahan kay Clayton. Nalulugod lamang si Nicole matapos na lumakad ang dalawang lalaki. Ang iba ay hindi napansin ang reaksyon ni Nicole. Gayunpaman, si Julie ay napakamatulungin at napansin ang isang bagay na mali, ngunit hindi siya nagtanong tungkol dito. Hindi kalayuan. Matapos makipag-chat si Samuel sa iba, sinundan niya ang titig ni Clayton na nakatingin kina Nicole at chatty sa mga braso ni Nicole. May napagtanto si Samuel. Mukhang hindi ako gusto ni Miss Stanton. Bakit ganon? Makatuwiran kong kinasusuklaman ni Nicole si Samuel dahil kay Lumi. Gayunpaman, malinaw na may parehong saloobin si Nicole kay Lumi tulad ng dati, na nangangahulugang kinasusuklaman ni Nicole si Samuel. Kabanata 1857. Hindi kita hahayaan na hawakan mo rin. Si Clayton, na nakakaalam ng dahilan, ay may nakakagulat na hitsura sa kanyang mukha. Oh, sa tingin ko ito ay medyo normal. Ngunit hindi niya ako hahayaan na hawakan ang iyong anak na babae. Tumingin si Clayton kay Samuel. Hindi kita hahayaang hawakan mo rin. Si Samuel ay hindi nagsalita at nag-isip, kung gayon sa palagay ko ay na-overthink ko ito. Dinala ni Nicole si Chatty, sumulyap kay Lumi, at casual na tinanong, nakilala namin ang iyong kapatid sa araw sa kaarawan ni Ian. Ibinaba ni Lumi ang kanyang ulo upang maglaro kasama si Chatty. Nang marinig niya ito, hindi siya tumugon ng walang kabuluhan. Narinig ko. Nahihirapan din siya sa set. Babalik ako at makita siya. Ang sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Kayo ay medyo malapit, ha? Narinig ko na ayaw mo. Tumayo si Lumi ng diretso at tiningnan si Nicole ng walang pagsasalita. Sinaway niya si Nicole sa isang malambot na tinig, paano ka nakikipag-usap tungkol sa privacy ng ibang tao ng openly? In front of me, at that. Tinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at malubhang isinara ang kanyang bibig. Gayunpaman, nais lamang niyang paalalahanan si Lumi na maging maingat kay Kersey. Hindi malayo si Julie at narinig ang lahat. Siya ay medyo nabigla sa pag-usisa ni Nicole. Si Nicole ay hindi ganito dati. Nagungol siya sa isang mababang boses, I'm just curious. At least I didn't say it behind your back. Sa kabutihang palad, si Lumi ay isang simpleng pag-iisip na tao. Hindi siya nagagalit o nag-iisip tungkol dito. Bumantong hininga si Lumi. Well, hindi mahalaga since na alam mo na. Anyway, sa akin, siya ang aking kapatid. Kaya paano kung hindi tayo magbabahagi ng isang ina? Mayroon kaming parehong ama pagkatapos ng lahat. Tumawa si Julie. Kapag ang ibang mga pamilya ay nakatagpo ng mga ganitong bagay, ang karamihan sa kanila ay hindi magkatugma sa bawat isa. Ang iyong pamilya ay tunay na isang himala. Ngumiti si Lumi ng mga hubog na mata. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay twitched ng kaunting pagmamalaki. Kami ay nagkaroon ng isang mahusay na relasyon mula noong bata pa kami. Hindi ako mahusay na mag-aral noon, at tinulungan ako ni Kersey. Tinulungan pa niya ako na masisi at mapang-api ang iba pang mga kamag-aral. Iniligtas din niya ang aking buhay. Saan ko mahahanap ang isang mabuting kapatid? Julie said, so that's how it is. I guess someone is just being petty. Tumingin si Lumi kay Nicole. Narinig mo ba yan? Ngumiti si Nicole at admitted ang kanyang pagkakamali. Kasalanan ko. Hindi ko na ito banggitin muli. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin na sa sandaling ang isang waitress ay biglang tumingin glum nang makita niya si Nicole mula sa hindi kalayuan. Biglang ibinaba ng waitress kung ano ang hawak niya at sumugod sa grupo ni Nicole na may bote ng alak. Ang mga taong dumadaan sa kanya. Sino ka? Ilang sandali, nag-flash ang kaguluhan. Ang taong nagbihis bilang isang waiter ay hindi tumigil sa lahat. Nang hahawakan niya si Nicole, itinaas niya ang bote ng alak sa kanyang kamay ng mataas. Si Julie ay nasa kabilang panig ni Nicole. Nabigla siya at nais na tumakbo, ngunit huli na. Si Lumi, na nakatayo sa harap ni Nicole at nakikipag-usap, ay walang kabuluhan sa panganib sa likuran niya. Niyakap ni Nicole si Chatty at nakita ang isang pamilyar na mukha nang tumingin siya. Naisip niya, hindi ba siya yung babae? Nicole, umalis ka na. Narinig ni Clayton ang kaguluhan at naramdaman na may mali, kaya't hindi niya sinasadya na tumakbo sa direksyon ni Nicole, ngunit tila huli na siya.
Kung walang hawak si Nicole, maaaring makuha niya ang pulso ng tao o mabilis na yumigtad ang pag-atake. Gayunpaman, si Nicole ay may hawak, si Chatty sa kanyang kamay. Kung siya ay dodged, ang bote ng alak na dapat na lumapag sa kanyang ulo ay tatama sa kanyang anak na babae. Natakot si Nicole na hindi siya makagalaw. Nakatayo lang siya doon. Sa momentong panganib, biglang lumingon si Nicole at niyakap ng mahigpit si Chatty sa kanyang yakap, hindi inilalantad ang 1 pulgada ng kanyang anak na babae. Ito rin ay sa sandaling iyon nang kumalas ang bote ng alak. Nicole felt like the whole world went silent. Kabanata 1858. Bitter Memories. Bigla, tumayo si Nicole doon, na tila hindi makarinig ng anumang mga tunog. Lahat ng nasa labas ng mundo ay lumipas sa kanya. Ang mga ilaw ay lumipas sa kanyang mga mata, at ang hindi matiis na kalungkutan sa ilalim ng kanyang puso ay sumulpot. Ang mga damdamin sa ilalim ng kanyang puso ay dumating kahit na mas mabilis kaysa sa mga alaala. Hindi alam ni Nicole kung bakit bigla siyang nakaramdam ng lungkot, ngunit pagkatapos ng sandaling iyon ng kalungkutan, naramdaman niya ang ginhawa. Ang bote ng alak ay kumalas sa lupa, at ang ingay sa paligid ni Nicole ay biglang binaha ang kanyang mga eardrums na may kailanawan. Tumayo roon si Nicole na may maputlang mukha habang pinapanatili ang kanyang tindig. Ang matalim na sakit sa kanyang noo ay unti-unting kumalat sa bawat nerbiyos sa kanyang katawan. Ang sakit ay excruciating. Si Nicole ay hindi maaaring tumayo ng mas mahaba. Sa susunod na segundo, natambo siya sa isang mainit na embrace. Nicole. Ang pamilyar na tinig na iyon ay nababalisa at natakot. Sa iglap na iyon, biglang tumigil ang kanyang puso. Ang kalungkutan at paghihirap na naramdaman niya ngayon ay parang isang ilusyon. Bagaman naranasan niya ang mga pangyayaring iyon, hindi niya ito papansinin. Ginawa iyon ni Nicole. Nagawa niyang magsimula muli. Sa mga araw na nakalimutan niya si Eric Ferguson, napakasaya niya at walang malasakit. Kung hindi pa lumitaw si Eric sa kanyang buhay, magiging masaya siya at mapalad. Sa kabutihang palad, nakalimutan niya ang tungkol sa kanya. Naramdaman din niya kung ano ang kagaya ng pag-ibig sa ibang tao. Para kay Nicole, si Clayton ay tulad ng hangin na tumulo sa bawat aspeto ng kanyang buhay, dahan-daang nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Anong pagpapala! Ang ilaw sa harap ng mga mata ni Nicole ay unti-unting lumabo. Narinig niya ang isang tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit wala siyang lakas upang buksan ang kanyang mga mata. Ang lahat ay naging madilim sa harap ni Nicole. May bigla ang kaguluhan sa maliwanag na Grand Banquet Hall. Walang inaasahan na ganitong uri ng bagay na mangyayari ng biglaan. Ang orihinal na malumanay at katamtaman na mukha ni Clayton ay masalimuot at nag-aalala. Mas maaga, mabilis na kinuha ni Julie si Chatty mula sa mga braso ni Nicole. Iyon ay dahil sa malapit na tawag na iyon kanina, pinangalagaan lamang ni Clayton na hawakan si Nicole. Di nagtagal, may nahuli na salarin. Ito ay ang Maislan na batang babae. Hindi rin inaasahan ito ng babaeng iyon. Gusto lang niyang takutin si Nicole upang mas maganda ang pakiramdam niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang kanyang layunin na maging tumpak na ang bote ay nakarating sa ulo ni Nicole. Siya ay labis na labis sa galit at nakalimutan ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Nicole. Ang bawat isa sa katayuan sa bulwagan na ito ay narito lamang dahil sa family Stanton. Ang babaeng iyon ay nagsimulang magpanik. Ang bodyguard sa tabi niya na pinigilan ang kanyang mga braso sa likuran niya at idiniin siya sa lupa gamit ang kanyang mukha pababa. Ang kanyang mga aksyon ay malupit ng walang kaunting awa. Ito ay 100 beses na mas nakakatakot kaysa sa saloobin ni Riley sa kanya. Ang batang babae na iyon ay hindi kailanman naisip na ang mga bagay ay magiging wala sa kamay. Ilang sandali, nagpanik siya at sumigaw. Malamig ang mga mata ni Clayton habang sinulyapan siya ng isang nakamamatay na titig. Ang kanyang pula at dugo na mga mata ay mukhang maaari siyang pumatay. Pagmasdan mo siya at huwag hayaang umalis siya. Oo, Ginoo. Tumakbo si Clayton sa labas kasama si Nicole sa kanyang mga bisig. Mr. Sloan, ang kanang doktor sa itaas. Ang ilan sa mga panauhin ay mga doktor. Kaagad, gumawa sila ng paraan para kay Clayton at naghanda ng isang silid. Tumahimik si Clayton sa kanyang mga yapak at umakyat sa itaas. Nakita sila ni Floyd. Nang mapansin niya na si Chatty ay hindi kasama si Clayton,
Tumingin siya sa paligid ng isang maputlang mukha. Nakahinga lang siya nang makita niya na tumatakbo si Julie kasama ang bata sa kanyang mga braso. Salamat sa kabutihan. Mabilis, kunin si Chatty paitaas. Masyadong magulo doon. Tumanggaw si Julie. Si Kai at Grant ay nanatili sa likuran upang alagaan ang kasunod at itulak ang iba. Ang partido ay hindi na maaaring magpatuloy. Kaya, inayos nila ang mga kotse na dalhin ang mga bisita sa bahay ng maayos. Inihanda din nila ang mga maliliit na regalo upang ibigay sa pintuan upang ipahayag ang kanilang paghingi ng tawad. Lahat ay napakaunawa. Ang eksenang iyon ngayon ay sobrang nakakakaba sa puso. Ang resulta ay magiging mas hindi maiisip kung ang bote na iyon ay itinama sa sanggol. Kabanata 1859. Hindi ka mailigtas. Hindi na magpatuloy ang partido. Habang ang karamihan sa mga bisita ay naiwan, ang ilan ay nanatili sa likuran. Hindi sumunod si Ian Carter kay Clayton sa itaas na palapag. Nakatayo lang siya sa lugar kung saan sinalakay kanina si Nicole. Tumingin siya sa masarap na batang babae na umiiyak sa lupa na may madilim at malamig na mukha. Ito ay isang kakaibang sitwasyon mula sa nakaraan ng ang batang babae na ito ay nakakasira lamang sa kanya. Back then, nakaramdam lamang siya ng inis. Ngunit ngayon, si Ian ay may isang salpok na talunin dito. Ang maislan na batang babae ay bumubulusok. Ang makeup sa kanyang mukha ay lahat ay nagulo. Ngayon lamang naramdaman niya kung gaano kalubha ang kanyang pagkakasala. Ang pamilyang Stanton ay mas malakas kaysa kay Riley. Kung hindi man lang siya naglakas loob na masaktan si Riley, paano niya nakuha ang lakas ng loob na makahanap ng problema kay Nicole? Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung paano siya magtatapos. Tumayo si Ian sa harap ng batang babae nang walang pag-iingat. Ang kanyang titig ay umuusbong ng malamig na hangarin. Nababaliw ka talaga. Aniya. Ang pinong batang babae ay biglang tumigil sa pag-iyak. Nang makita niya si Ian na nakatayo doon, tumingin siya sa kanya na parang tagapagligtas niya. Mr. Carter. Mangyaring tulungan mo ako. Mangyaring tulungan akong humingi ng awa. Mangyaring pakawalan mo ako. Ian sneered. Hayaan mo. Alam mo ba ang nagawa mo? Alam kong mali. Ako ay masyadong impulsive. Hindi ko dapat nagawa ito. Mr. Carter, alam ko talaga ang aking pagkakamali. Sumigaw ang batang babae habang nagsalita. Hindi niya alam ang kanyang pagkakamali. Alam lang niya na natatakot siya. Ang tono ni Ian ay malamig at malupit. Wala nang makakapagligtas sa iyo. Ang nakamamatay na katahimikan ay tunay na nawalan ng pag-asa. Ang maislan na batang babae ay tumagilid sa kanyang ulo at tiningnan siya ng inaasahan. Mr. Carter, mayroon kang isang mahusay na relasyon kay Miss Stanton, kaya maaari mo akong tulungan na pakiusap para sa awa. Ako ay masyadong mapusok at hindi ibig sabihin na matumbok siya. Hanggat pinayagan nila ako, siguradong hindi ako babalik upang hanapin siya muli. Ang tingin ni Ian ay mapurol habang siya ay tumawa ng basta-basta. Anong tama ang kailangan mong sabihin ng mga termino? Napakadaling mawala ka. Ayaw lang namin na marumihan ang aming mga kamay. Matapos sabihin iyon, hindi na siya muling tumingin si Ian. Tumalikod na lang siya at umalis. Ang maislan na batang babae ay sumigaw ng mas mahirap. Hindi ito magtatagal para sa isang tao na lumapit at i-tape ang kanyang bibig upang hindi siya umiyak. Naghihintay si Grant para sa doktor sa loob upang matapos ang pagsusuri kay Nicole bago siya bumaba upang harapin ang babaeng iyon. Walang malay si Nicole. Hindi siya nagdugo ng marami, ngunit ang laceration sa kanyang ulo ay mukhang seryoso. Natapos ng doktor ang isang maikling pagsusuri bago siya huminga ng hininga. Ang kanyang sitwasyon ay matatag sa ngayon. Napanghihina lang siya, ngunit pinakamahusay na pumunta sa ospital upang makakuha ng isang pag-scan ng CT upang makita kung gaano kalubha ang pagkakalumbay. Paulit-ulit na tumanggo si Floyd. Mahusay. Salamat, Leo. Malugod ka. Napanood ko si Nicole na lumaki, kaya't naaliw din ako na okay siya. Ngumiti ang doktor at tinawag ang ospital, hiniling sa kanila na ihanda ang ward at kagamitan ng maaga. Pinasalamatan siya muli ni Floyd at hiniling kay Kai na mag-ayos sa doktor. Pula ang mga mata ni Clayton habang nakaupo siya roon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang malay na si Nicole nang walang pag-iimbot. Ang kanyang puso ay sumakit sa core tulad ng naisip niya, ito ay naging isang maikling panahon mula nang siya ay nasa ospital.
Bakit siya laging nasugatan? Nagpunta si Floyd at tinapik ang balikat ni Clayton. Bumantong hininga siya at sinabing, lahat ng mahalaga ay okay na siya. Ngayon na ang pagdurugo ay tumigil, dapat nating dalhin siya sa ospital. Ang mga mata ni Clayton ay pula at dugo, at ang kanyang tinig ay mapurol. Okay. Tumahimik si Floyd. Sino ang umaatake? Kilala mo ba siya? Umiling-iling si Clayton. Isang bakas ng kalupitan ang tumawid sa kanyang mga mata. Kahit ano ang dahilan, hindi ko hahayaan na lumayo ang babaeng iyon. Ang sinumang nang ahas na gumawa ng isang paglipat laban kay Enmao Cole ay kailangang bayaran ito ng 100 beses. Si Floyd ay sumimangot habang sinabi niya, syempre, hindi natin maiiwasan ang babaeng iyon. Kung hindi man ay iisipin ng iba na ang ating pamilya ay madaling maapi. Paano hindi magagawa ang anumang bagay kapag ang aking anak na babae ay naatak? Matapos sabihin iyon ni Floyd, tumayo si Clayton. Tatay, mangyaring manatili dito at titignan si Nicole. Bababa ako. Kabanata 1860. A Moment of Impulse. Alam ni Floyd na si Clayton ay bumaba sa hagdan na hanapin ang babaeng sumalakay kay Nicole, kaya hindi siya nagtanong tungkol dito at tumango. Ang pamilyang Stanton ay makakaya ng mga kahihinatnan kahit na ano ang napagpasyahan ni Clayton na gawin. Si Nicole ay nalubog sa kaligayahan ng ilang sandali lamang, kaya ang mga sumire sa kanyang kaligayahan ay kailangang magbayad ng presyo. Bumalik si Kay matapos ipadala ang mga panauhin. Hindi siya umakyat sa itaas ngunit tumayo roon kasama si Grant, tinitigan ang nakatutuwang babae sa ground. Natakot ang manager ng hotel sa labas ng kanyang mga wits. Siya ay nasa labas na dumalo at mga iba pa. Sino ang nakakaalam ng nasabing aksidente na mangyayari sa bulwagan? Ang manager ng hotel ay tinawag na Mr. Leet. Mapatla ang mukha ni Ginoong Leet habang ipinaliwanag niya sa gilid, Mr. Stanton, ito ang aming pagkakamali. Hindi namin siya pinayagan ng may layunin. Nagupahan lang kami ng ilang pansamantalang kawani nang mag-set up kami ng lugar dahil kakaunti kami. Hindi ko alam na magre-recruit sila ng isang baliw na tao na kayang saktan si Miss Stanton. Totoong humihingi kami ng paumanhin. Ang mukha ni Grant ay glum, at wala siyang sinabi. Sa halip, hindi maiwasang tumawa si Kai. Sa palagay mo ba ay sorry ay sapat na? Hindi ako tulad ng hindi mo pa nasabing party na tulad nito. Paano pinahihintulutan ang isang pansamantalang waiter na pumasok dito? Ang aming mga bisita ay maingat na napili, subalit wala ka ring pamantayan para sa pag-upa ng mga naghihintay. Sa isang lugar na tulad nito, dapat lamang nilang pahintulutan ang maaasahan at mapagkakatiwala ang mga naghihintay na nagtatrabaho ng higit sa 3 taon at espesyal na sinanay na maglingkod sa mga bisita na may mataas na profile. Gayunpaman, ang babaeng ito sa harap nila ay na-recruit lamang 3 araw na ang nakakaraan. Nagkaroon pa siya ng sama ng loob laban kay Nicole. Pinunasan ni Ginoong Leet ang malamig na pawis sa kanyang noo at paulit-ulit na humingi ng tawad. Hindi ko talaga alam na ang recruiter ay gagawa ng isang mababang antas ng pagkakamali. Pinahahalagahan namin ang aming pakikipagtulungan sa Stanton Corporation ng labis na hindi tayo kailanman magkamali. Dapat mayroong ilang hindi pagkakaunawaan. Mr. Stanton, magbabayad kami para sa mga gastos sa medikal ni Miss Stanton upang maipahayag ang aming paghingi ng tawad. Sa palagay mo ba ito ay okay? Nag-sneer si Kai. Kami ba ay kulang sa pera na iyon para sa mga gastos sa medikal ni Nicole? Kung naririnig ito ng iba, iisipin nila na ang aming pamilya ay nabangkarote. Naging mapatla ang mukha ni Ginoong Leet, lubos niyang naintindihan kung bakit sobrang bossy si Kai. Ang nasugatan ay si Nicole. Kung may nangyari kay Nicole, sino ang makakaya na kumuha ng ganitong uri ng responsibilidad? Tiningnan ni Ginoong Leet ang babae sa lupa at greeted ang kanyang mga ngipin. Sinuri ko agad ang background ng babaeng ito at gaganapin ang pananagutan, hahawak ko rin ang recruiter na may pananagutan. Kung hindi ito pakikitungo ng maayos, hindi lamang ito papayag ng pamilya Stanton. Hindi gumawa ng ingay si Kai. Lumapit ang mga yapit ni Clayton na may isang mapait na malamig na pakiramdam ng pang-aapi. Si Ginoong Leet ay nagmadali na umatras sa gilid. Mr. Sloan, okay na ba si Miss Stanton? Sinulyapan siya ni Clayton at hindi sumagot. Dumiretso siya sa Maislan na batang babae na iyon at hindi maalala kung nakita niya siya noon,
ngunit ang batang babae ay mukhang pamilyar. Dahil hindi maalala ni Clayton, nangangahulugan ito na ang taong ito ay hindi nagkakahalaga ng pag-alala. Ayaw din niyang mag-abala. Ang Maislan na batang babae ay sumigaw hanggang sa halos mahimatay siya. Talagang natakot siya sa kamatayan nang makita niya ang tatlong lalaki sa harap niya. Sumulyap si Grant kay Clayton. Sobrang lamig ng boses niya. Ano ang dapat nating gawin sa kanya? Itinaas ni Clayton ang kanyang ulo. Alisin ang tape. Ang bodyguard sa gilid ay agad na tinanggal ang tape sa bibig ng batang babae. Ang masarap na batang babae ay nadama ng isang nasusunog na sakit na siya ay commandant. Mr. Sloan, mangyaring pakawalan mo ako. Hindi ako maglakas loob na gawin ito muli. Kumilos lang ako sa isang sandali ng impulsive. Tiningnan siya ni Clayton na may isang malutong na titig at lumakad. Ang kanyang mga knuckles ay maputi mula sa pagclenching ng kanyang mga kamao ng husto habang pinigilan niya ang kanyang emosyon. Hinatak niya ang kwelyo ng kanyang shirt at pinakawalan ang kanyang kurbata. Malamig at malupit ang tingin niya. May sama ka ba ng loob laban sa kanya?